Akala ng lahat isa siyang talunan, pero nagkaroon siya ng napakalakas na abilidad, SS rank, matapos siyang ilipat sa isang paaralang puno ng mga multo at halimaw. Si Haro ay isang malungkot na binata na dating nagtuturo sa isang high school sa Japan, ngunit napakahirap ng buhay niya doon dahil ginagawa siyang punching bag at pinapahiya araw-araw. Isang araw, nagpasya siyang magbitiw sa kanyang trabaho at nagsimulang maghanap ng ibang paaralan nang ikuha siya ng isa sa kanyang mga kaibigan ng trabaho bilang guro sa Hyakki Academy. Ang Hyakki Academy ay hindi isang ordinaryong paaralan, dahil ito ay espesyal na ginawa para sa mga yaokai o mga nilalang na supernatural mula sa mitolohiyang Hapon, kaya siya na lamang ang nag-iisang tao sa isang lugar na puno ng nakakatakot na mga halimaw. Sa araw ng kanyang pagdating, dumating si Haruaki sa isla, puno ng pag-asa na makapagsimula muli. Naglakad siya sa masiglang palengke at agad na narating ang akademya kung saan nakilala niya ang punong guro. Pagkatapos siyang bigyan ng punong guro ng klase, at pagkatapos huminga ng malalim, pumasok si Haruaki sa silid-aralan at labis siyang nasindak sa nakita niyang silid na puno ng mga mahiwagang nilalang at nakamamatay na halimaw na naririnig lamang niya sa mga lumang kwento ng katatakutan. Agad na sinubukan ni Haruaki na tumakas, ngunit hinarang siya ng punong guro at ipinaliwanag na ang Hyakki Academy ay isang paaralan para sa mga ghouls at espiritu mula sa buong Japan, at ito ang malaking pagkakataon ni Haruaki na magningning bilang isang guro. Nagtataka si Haruaki kung dapat na lang ba siyang huminto sa lahat at maging panadero, pero walang pakundangan ng prinsipal at pinabalik siya sa klase. Agad na nagtago si Haro sa ilalim ng mesa, pero tinawag siyang duwag ng isa sa mga ghoul na nagngangalang Makoto at sinubukang tulungan siyang lumabas sa ilalim ng mesa. Nagpasya si Haruaki na huwag nang maging mahina at tinanggap ang kamay ni Makoto, pero nasira ang kanyang mga damit. Di nagtagal tinawag ng prinsipal si Haruaki at binigyan siya ng diksyonaryo ng ghoul para matulungan siyang matuto tungkol sa kanyang kakaibang mga estudyante at isang koleksyon ng mga uniforme. Pagkatapos noon, bumalik si Haro sa klase at nagsimula sa pagtawag ng mga pangalan. Habang nag-aaral tungkol sa mga ghouls mula sa diksyonaryo ng yakai, nalalaman niya ang tungkol kay Makoto, ang gwapong blondeng patuloy siyang binabaliwala, at kay Memkichi, ang kanyang kaibigan na isang tenuki. Biglang pumasok si Hajita sa silid-aralan na may mga kakaibang regalo para sa kanyang mga kaibigan mula sa Hawaii, ngunit nang malaman niyang tao si Haruaki, sinuntok niya ito kaya kinailangan ni Memkichi na ipaliwanag na ang minamahal na kapatid ni Hajita ay nagpakasal sa isang tao, kaya medyo masungit at sensitibo siya. Kalaunan, nalaman niya mula sa mga estudyante na isang batang babae na nagngangalang Zashiki ang hindi pumapasok sa akademya simula noong taglamig ng unang baitang, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang dormitoryo at pilitin siyang sumali para sa retrato ng klase. Pagkatapos ng klase, pumunta si Haruaki sa lugar ni Zashiki, sinusundan ni Makoto at Memkichi dahil gusto nilang bantayan ang kanilang guro, natatakot na baka mayroon siyang binabalak. Seryoso si Haruaki na pasamayin si Zashiki sa klase dahil ayaw niyang umulit siya ng grado, pero ang mas importante ay isa siyang ghoul ng swerte at ang kanyang presensya sa silid-aralan ay makakatulong kay Haruaki. Di nagtagal ay narating nila ang kanyang dormitoryo pero nakakandado ang pinto, kaya nag-alok si Memkichi maging isang espiritu at pumasok sa butas ng susi, ngunit itinapon siya palabas ng ikinandado ang pinto gamit ang isang spell, ngunit sinunggaban ni Haruaki ang pinto, sinira ito sa isang bagsak at nagulat ang dalawang ghouls. Pagpasok sa isang madilim na silid, nakasalubong nila ang isang geeky na babae na sumisigaw sa kanila na tumahimik, dahil abala siya sa pagliligtas sa mundo, ngunit lumalabas na ang sinasabi ni Zashiki ay tungkol sa isang laro, kaya natanto nila na iniiwasan niya ang totoong mundo. Nagmakaawa si Haruaki na bumalik siya sa paaralan dahil ang paaralan ay isang totoong mundo kung saan makakaranas siya ng maraming kaligayahan. Bukod pa rito, maganda siya sa uniforming marinero. Kinabukasan, naririnig ni Makoto ang usapan sa pagitan ng punong guro at dalawang guro, na si Haruaki ay isang lalaki na may kakaibang kapangyarihang magtaboy ng mga ghoul na namana niya mula sa kanyang makapangyarihang mga ninuno na kayang ilayo ang mga ghoul sa malalayong lugar. Ang pamilya ni Haruaki ay nagpapatakbo ng isang dambana sa mainland, kaya, para sa mga ghoul, si Haruaki ay magkakaroon ng positibong impluensya sa mga estudyante. Kinabukasan, sumama si Zashiki sa kanila. Ngunit laking gulat ni Haruaki na nakasuot siya ng pantalon sa ilalim ng kanyang uniforming marinero na labag sa patakaran ng paaralan.
Pagkatapos, nagpakuha silang lahat ng class picture kasama si Zashiki at masaya si Haruaki na sa kabila ng mga pagsubok, nagawa pa rin nilang magkaroon ng litrato ng magkakasama. Si Haru ay lumabas kasama ang kanyang mga bagong kaibigan na sina Miki, ang guro na may sungay ng ghoul, at Hadanaka, ang school counselor, para mag-inuman. Doon niya nalaman na ang paaralan ay may physical examination day kada taon para magpadala ng mga estudyante para sa check-up. Kinabukasan, pinakiusapan ni Haruaki ang mga estudyante na magpalit ng kanilang sportswear at maghanda para sa physical examination at ang mga ghoul ay nagsimulang mag-alala katulad ng mga ordinaryong tao, natatakot sa mga injection needle. Pagkatapos pakalmeyan ng mga ghoul, paalis na si Haruaki sa klase nang hilingin sa kanya ni Hadanaka na pumunta sa audiovisual room para tumulong sa vision test. Nagtangkang magtanong si Haruaki, pero si Hadanaka, na kilala sa pagiging mainitin ng ulo, ay sinigawan siya. Pagkatapos ng mahabang araw sa audiovisual room, pabalik na si Haruaki, pero nagalit sa kanya si Hadanaka at inutusan siyang dalhin ang rocken at pusa para sa espesyal na pagsusuri. Sa medical room, ikinulong ni Miki ang mga hayop sa isang kulungan para bakunahan ni Dr. Takahashi. Maya-maya, nagkagulo sa loob ng kulungan dahil takot na takot ang mga hayop sa iniksyon. Di nagtagal, pumasok si Hadanaka at hinablat siya ni Miki sa kanyang scarf at ikinulong siya, dahil kailangan ding turukan si Hadanaka, dahil isa siyang kamitachi, isang hayop na gumagamit ng matatalim niyang kamay para maghiwa. Nang tangkang turukan ng doktor si Mankichi, tumalon siya sa ere, dahilan para tumusok ang siren sa ulo ni Haruaki. Isang takot na Haruaki ang nagtanong sa doktor kung magiging ayos siya. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng malaking iniksyon para makasiguro. Sunod, atubili si Haruaki na umakyat sa isang higanteng ghoul, na pinangalanang Uda para sukatin ang taas nito. Sinimulan niyang akyatin ang higanti at nakarating sa tainga nito, pero tinangay ng malakas na hangin ang paborito niyang libro, kaya nawalan siya ng balanse. Pero, si Makoto, na natutulog sa ulo ni Uda, ay nailigtas siya. Sa wakas, nakarating si Haruaki sa ulo ni Uda at sinabi kay Miki na ang higanti ay may taas na 130 metro, na daig ang record ng malaking estatwa ng Buddha. Pagkatapos sukatin, nang pababa na si Haruaki, biglang bumahing si Uda, at nabasag ang mga bintana ng eskwelahan. Pero sa sobrang lakas ng bahing, napunta sina Haruaki at Makoto sa ibabaw ng principal at nagpanik silang dalawa. Nag-alok si Haruaki na bayaran ang nabasag na bintana, pero inutusan siya ng principal na linisin na lang ang swimming pool. Hindi nagtagal, papunta na si Haruaki sa swimming pool kasama ang ilang ghouls mula sa klase niya. Pagdating nila doon, gulat na gulat sila sa sobrang sira ng swimming pool, na kailangan pang ayusin imbes na linisin. Agad-agad, sinimulan ni Haruaki at Makoto na alisin ang nakal-alasong tubig, pero biglang nahulog sa loob si Hejita na sobrang excited. Nakal-alasong lawa. Nagpapanik lahat at halos maihi si Haruaki sa takot, pero buti na lang at nakalangoy palabas si Hejita. Pero, nagbago siya at naging kakaiba at malandi, kaya itinulak nila siya pabalik sa lawa at nagpatuloy sa paggawa. Pero biglang sumigaw si Memkichi ng tulong dahil hinihila siya ng mga ghoul sa latian na tinatawag na kappa papasok sa lawa para gawing sushi. Sinubukan nila siyang tulungan, pero mas malakas ang mga kappa. Kaya binigwasan sila ni Makoto ng malakas at nailigtas si Memkichi. Pagkatapos ng ilang sandali, isang sugatang kappa ang lumabas sa lawa at nagbabala sa kanila na babalatan sila ng buhay ng kanyang amo. Puwet at agad lumitaw ang isang malaking halimaw na may katawan ng isda at mukha ng tao mula sa tubig. Inutusan sila ng halimaw na talunin siya kung gusto nilang linisin ang tubig. Nagalit si Tamao, nag-anyong pusa at tumalon sa halimaw na isda para kainin, pero kinain siya ng halimaw. Pagkatapos, tumalon ito para atakihin sila, pero hinarang siya ni Makoto gamit ang kanyang suntok at inutusan si Uda na maging higanti at hulihin ang halimaw na boss. Pagkatapos nilang talunin ang boss, inalok nila itong sumali sa kanilang biology lab kasama ang mga kappa para magkaroon ng 3 kainan sa isang araw at pumayag naman ang boss. Pero bigla, ang higanteng si Uda ay tumalon sa sakit dahil napunta siya sa nakal-alasong tubig at di nagtagal ay nahulog siya sa ibabaw ng ibang mga ghoul. Ito ay humantong sa pagkansela ng paglilinis at kampanya at si Haruaki ay nabawasan ang sahod dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho.
Kinabukasan, inimbita ni Miki si Haruaki na sumali sa kanyang klase sa pag-aaral ng ghoul upang matuto tungkol sa yaokai. Pumayag si Haruaki dahil nasa sabik siyang mas maunawaan ang kanyang mga estudyante. Pagkaalis niya, tinanong ng ibang mga guro sina Miki at Hatanaka kung hindi ba sila natatakot sa mga kapangyarihan ni Haruaki na binanggit ng punong guro. Sinabi ni Miki na ang lakas ni Haruaki ay ginagawa siyang isang mahalagang tao kaya matalinong panatilihin siyang malapit. Sa loob ng silid-aralan, inanunsyo ni Miki na si Haruaki ay mag-aaral kasama ang klas 2 hanggang 3 at ang mga ghoul ay hindi gaanong na-excite. Humingi si Miki ng takdang aralin at sinabi ni Hejite na naiwan niya ito sa dorm kaya sinabi ni Miki na kunin niya ito, kaya umalis si Hejite ng klase. Sinimulan ni Miki ang leksyon na nagpapaliwanag tungkol sa mga uri ng ghoul tulad ng mga hugis tao, mga hindi nakikita at mga nakakasama. Sinabi niya na ang pinakadelikado ay ang mga gumagamit ng mahika na maaaring magdulot ng gulo. Nakikinig ng mabuti si Haruaki, nagtataka tungkol sa mga kapangyarihan ni Makoto, pero nahuli siya ng malas na ghoul na si Makoto na nakatitig at binato siya ng ballpen dahil naiirita. Ipinaliwanag ni Miki na sina Makoto at Zashiki ay mga gumagamit ng mahika na ang mga kakayahan ay maaaring humantong sa mga aksidente kaya mahirap silang pangasiwaan. Ibinunyag ni Miki na isa siyang action-type na ghoul at nag-alok na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagpanik ang mga estudyante dahil alam ang kanyang nakaraan, ngunit pumalakpak si Haruaki bilang paghikayat. Uminom siya ng alak para buhayin ang kanyang kakayahan at sinuntok ang blackboard na nagpadala ng shockwave sa silid-aralan. Ibinulong ni Makoto kay Haruaki na kailangan ni Miki ng alak para sa mahika at minsan nang nawasak ang kalahati ng paaralan. Nawala ng kontrol si Miki at nagsimulang maghagis ng mga parang ahas na spell at nang subukan ng isang estudyante na humingi ng tulong. Dinurat ni Miki ang mata nila ng katas ng citrus. Tumakbo siya papunta kay Haruaki na natigilan dahil hindi sigurado kung paano gamitin ang sinasabi nilang kapangyarihan niya. Kaya hinimok siya ni Makoto na subukan pero inamin ni Haruaki na hindi niya alam kung paano. Sa kabilang banda, naririnig ni Hatanaka ang kaguluhan habang papunta sa ibang klase at di nagtagal, nabasag ang pintuan ng classroom at bumagsak si Haruaki sa hallway. Tumalon si Miki kasunod niya, handa na siyang itapon sa ibabaw ng rehas, pero sumigaw si Makoto na kapag pinigilan ni Haruaki si Miki, itatapon ng Zashiki ni Miki ang kanyang pantalon sa ilalim ng kanyang unipormeng marinero. Ang pagkahumaling ni Haruaki sa uniporme ay nagpaalab ng isang bagay sa loob niya at sumabog ang isang bugso ng enerhiya. Pinapakalma si Miki at iniwan ang silid-aralan na wasak. Bumalik si Hejite dala ang kanyang takdang aralin at nagulat sa ginulong silid-aralan. Kinabukasan, sinundan ni Hejite si Nuyudo, isang ghoul na may isang mata na nakikiusap para sa note sa midterm, kaya sinabi ni Nuyudo na ang pagrereklamo ni Hejite ay ginagawa siyang katulad ng kanilang mangmang na guro na si Haruaki. Lumitaw si Haruaki sa likod nila, ginulat silang pareho at sinigawan siya nila dahil sa kanyang pagpasok na parang sa horror movie. Ipinaliwanag niya na tinutulungan niya si Hatanaka sa paggabay sa mga estudyante upang mapabuti ang komunikasyon. Itinuro ni Hejite at Nuyudo na ang buhok na blonde ni Makoto ay lumalabag sa mga alituntunin ng paaralan kaya si Haruaki. Sinusuri ito ng kinakabahan, pero hinawakan ni Makoto ang mukha niya at itinapon siya palayo. Natatakot na nagdadaldal si Haruaki na pwede nang itago ni Makoto ang buhok niya kung ito ay nakaestilo, pero narinig ni Hatanaka at ginupit ang tumubong buhok ni Haruaki dahil sa pagbaliwala ng mga patakaran. Pumasok si Zashiki na nagmamayabang tungkol sa pagpatay ng mga halimaw sa kanyang video game, pero pinakiusapan siya ni Haruaki na itigil ang pagsuot ng pantalon sa ilalim ng kanyang sailor skirt. Sinipa niya ang mukha nito at tinawag siyang manyak, pero nang magpumilit ito, isang mamyang pulis na si Yokai ang kinuha siya palayo dahil sa hindi naangkop na mga komento. Pagkaalis ni Haruaki, inalok ni Zashiki ng mga gaming console ang mga kaibigan pero inagaw ito ni Hatanaka. Sinabi niya sa ipaplano ni Haruaki na ilagay sila sa isang ligtas para hindi manako ang kanilang mahika, pero narinig ito ni Nuyudo at Zashiki kaya tumakbo sila sa klase para magplano at maghayganti. Nalaman nilang kinukuha rin ni Hatanaka ang mga cellphone ng ibang mga ghoul kaya nagplano silang pumasok ng palihim sa gabi. Nang gabing yun, sina Hejite, Nuyudo, magkapatid na Otaka at si Zashiki ay palihim na pumasok sa opisina, pero nang makita nila ang mga anino, sumigaw sila dahil akala nila nahuli na sila,
pero si Haruaki lang pala yun na napagkamalan silang magnanakaw. Nag-alok siyang buksan ang ligtas at ibalik ang mga nakuha sa kanila, pero habang binubuksan niya ito, isang mahiwagang kulungan ang bumihag sa kanila. Lumabas sina Miki at Hatanaka, at ibinunyag na ito ay isang pakana para hulihin ang mga lumalabag sa patakaran at kasama rin si Haruaki sa plano. Ang magkapatid na Otaka, ang tambalan ng Diyos ng hangin at kulog, ay nagdala ng unos na Samaire sa kulungan at hinabol sila ng mga guro sa mga pasilyo. Binigyan ni Hatanaka si Miki ng alak na nagpalakas sa kanyang kapangyarihan, ngunit naghagis ng kidlat ang Diyos ng kulog, na hindi tinamaan si Miki ngunit sinindihan ang jacket ni Haruaki at dahil sa pagpapanik, pinindot ni Haruaki ang fire alarm. Tumigil ang kaguluhan nang marealize nila na isa itong hindi pagkakaintindihan kung saan akala ng mga guro na ang mga estudyante ay naghahanap ng mga midterm paper at hindi ang kanilang mga nakukuha. Ibinabalik ni Hatanaka ang mga aparato para maiwasan ang gulo, pero ang alarma ni Haruaki ay nagpapagana ng mga bumbero na ngayon ay pumapalibot sa campus, at agad na umalingaw-ngaw ang mga sirena habang nagtatakbuhan ang mga ghoul para iligtas ang kanilang sarili. Kinabukasan, sinabi ni Haruaki sa kanyang mga estudyante na i-interviewin siya ng Yakai TV show na tinatawag na Ghoul Memoirs na nagbabalak gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga estudyante na hindi ito magandang ideya dahil isa siyang mahina na may hilig sa uniforme at ito ay nagpataranta kay Haruaki, na nag-iisip na dapat na siyang sumuko, pero pinigilan siya ng mga ghoul, sinasabi na tutulungan nila siyang maging pinakamahusay na guro para hindi siya mapunta sa ipinahiya ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang oras, isang paru-parong ghoul at ang kanyang nakakatakot na katulong ang nagpakilala kay Haruaki, sinasabing sila ay mula sa TV show at i-interviewin siya ngayon. Dinala sila ni Haruaki sa kanyang klase upang ipakilala sa kanyang excited na mga estudyante na handang-handa na sa kanilang paglabas sa telebisyon. Tumayo si Haruaki sa tabi ng kanyang mesa para magturo ngunit nagulat nang mapagtanto na dala niya ang kanyang koleksyon ng uniforme sa halip na ang textbook ng klase. Sinubukan niyang kumalma, ngunit muli niyang naibangga ang kanyang katawan sa loob ng blackboard sa takot, at si Hatanaka mula sa kabilang klase. Tinatanong kung ano ba ang problema sa kanya. Pagkatapos ng klase, hinihiling ng butterfly ghoul kay Haruaki na samahan siya sa susunod na klase para i-record ito para sa dokumentaryo. Ang susunod na klase ay kay Hatanaka kung saan magpaprakti ang mga ghoul ng totoong pananakot at sasali rin si Haruaki. Binubuksan ni Hatanaka ang isang abandonadong silid-aralan at ipinapakita na ito ay papunta sa Honshu, ang abandonadong shopping district kung saan sila dapat sumubok ng kanilang mga kakayahan. Ngunit sinabi ng isang ghoul na nagngangalang Yutagawa na si Haruaki ay hindi angkop na target para sa pananakot dahil siya ay malungkutin at walang kaibigan, kaya ang balita ng pananakot ay hindi mabilis nakakalat. Kaya inanunsyo ni Hatanaka na hindi dapat matakot ang matatanda, mga bata, may sakit, at mga buntis. Di nagtagal nagsimula ang pagsasanay at sina Yutagawa at Nuyudo ang unang pinapanta. Hindi nagtagal may nakasalubong silang dalawang lalaking nagchichismisan ng masama tungkol sa kanilang mga girlfriend, kaya napagdesisyonan ng dalawa na sila ang target nila. Lumapit si Yutagawa sa mga lalaki na nagpapanggap na naliligaw at nagtatanong ng direksyon, at bigla siyang naging isang nakakatakot na kalansay, na ikinatakot ng mga ito, tapos hinarang sila ni Nuyudo at tinakat sila gamit ang kanyang isang mata. Sumunod naman sina Nujuna at Hejida at bigla silang nakakita ng isang babaeng may afro cut. Kaya naisipan nilang takutin siya pero paggawa nila noon, binato ng babae ng isang bagkus ng asin ang mukha ni Hejida. Ang babae ay isa palang tagahuli ng masasamang espiritu na inupahan ng dalawang estudyante sa high school at agad niya silang hinabol gamit ang kanyang palakol upang palayasin ang masamang espiritu sa kanila. Kalaunan, ikinwento ng dalawa kay Hatanaka ang buong nangyari at sinabi sa kanya na pansamantala nilang iginapos siya sa puno. Sunod naman ay ang pasang si Akasama at ang cute na rakong si Memkichi. Di nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang babaeng estudyante sa high school at nagbagong anyo si Akasama bilang isang kuting na nakaagaw ng atensyon ng mga babae. Nagbagong anyo si Memkichi bilang isang tanuki pero sa halip na magtakutan, nagkaibigan pa ang dalawa sa mga high schooler. Napagdesisyonan ni Hatanaka na ipadala si Makoto at Haruaki sa pagkakataong ito at tuwang-tuwa si Haruaki. Habang papunta sila,
Sinabi ni Makoto sa kanya na hindi na siya gaanong nawawala ng mahika dahil nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang isip. Sinabi ni Haruaki na huwag siyang mag-alala dahil kung may mangyaring masama, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mahika ni Makoto. Naghanda si Makoto na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang lalaki na may aso, pero nawala sa kontrol ang kanyang kapangyarihan at nagwala ang aso at hinabol si Haruaki. Kawawa naman si Haruaki, nakagat at nasaktan, tapos nataman pa ng bisikleta, kaya nakabitin siya pati warik at dumudugo ang ilong niya. Tinanong siya ni Hatanaka kung okay lang siya, at galit na sinabi ni Haruaki na kailangan niya ng bagong salamin kung sa tingin niya ay okay si Haruaki. Pinayuhan sila ni Hatanaka na takutin ang mga tao sa maayos na paraan, at biglang tinanggal ni Makoto ang damit ng dalawa, na nagdulot ng pagkatakot sa isang babae. Pagbalik sa klase, nagpasalamat ang direktor kay Haruaki sa kanyang oras, pero hindi kumbinsido ang mga estudyante at sigurado sila na nakunan si Haruaki na gumawa ng kalokohan. Kaya bumuo sila ng plano para tulungan siya. Maya-maya, habang nagbibigay ng huling interview si Haruaki, sumulpot si Hajita kasama ang ibang mga lalaki, nakadamit bilang mga siga at ipinaliwanag ni Memkichi kay Makoto na si Hajita at ang iba pa ay nagpapanggap na mga kontrabida para bigyang diin ang mga kasanayan ni Haruaki. Di nagtagal, nagsimula na sila sa kanilang palabas at iginapos ang isang grupo ng mga estudyante sa isang poste, na nagpipilit kay Haruaki na pagsabihan sila. Ngunit hiniling ni Makoto sa kanya na magpakalalaki at gumamit ng mas maraming puwersa. Sa wakas, nagawa ni Haruaki na gumamit ng malalim na boses at umatras ang mga siga, na nagbigay ng magandang eksena sa TV crew. Pagkatapos, inanunsyo ng direktor na itutuloy nila ang pag-shoot, ang mga gawain sa club, pero biglang may isang marshmallow na multo na nagsimulang mahulog mula sa rehas at tumakbo si Haruaki para sagipin siya. Pero pagkasagip niya, nahuhulog din siya. Pero buti na lang nasalo siya ng kanyang mga minamahal na estudyante sa kalagitnaan, at pinagalitan siya ni Makoto sa pagiging inutil. Kalaunan, hinayla sila pataas ng assistant director, na isang malaking tao. Pagkatapos ng shoot, ipinalabas ang dokumentaryo at masaya si Haruaki, pero nararamdaman pa rin ng kanyang mga estudyante na may kakaiba. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Haruaki ng tawag mula sa kanyang kamag-anak na humihiling sa kanya na bisitahin ang Osaka at pumayag si Haruaki, habang ang mga ghoul na nakarinig sa kanya ay tuwang-tuwa dahil palihim silang sasama sa kanya papuntang mainland. Kinabukasan, sina Makoto, Memkichi, Hajita at Zashiki ay nakarating sa Osaka para bisitahin si Haruaki. Habang sila ay nasa isang restaurant na nanananghalian, itinuro ni Memkichi na hindi pa bumabalik si Zashiki mula sa palikuran. Di nagtagal, lumabas si Zashiki, ngunit sinusundan siya ng dalawang lalaki na sinusuyo siya, kaya humingi siya ng tulong sa mga kaibigan. Sinabihan ni Makoto si Hajita na kumilos at tulungan ang kanilang kaibigan, ngunit bago pa niya magawa, isang lalaking kamukha ng kanilang guro ang lumitaw at pinagsabihan ang mga nanliligaw. Ang lalaki, parang si Haruaki, pero nakasuot siya ng medyo klaseng damit at may sunglasses, pero biglang tumakbo si Haruaki papunta kay Makoto at niyakap siya sa baywang, na ikinagulat at ikinainis niya. Maya-maya, nalaman nila na may kakambal si Haruaki na nagngangalang Amoki, at magkasalungat sila. Sumakay sila sa kotse para pumunta sa bahay ni Haruaki, at para makapag-reserve ng upuan, ginawa nilang maputik na shake si Hajita. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ng pamilya ni Haruaki. Ang Abe Shrine at sinabi ni Haruaki kay Makoto na naipaliwanag na niya ang lahat sa kanyang ina, dahil si Makoto lang ang nakakaalam tungkol sa shrine. Biglang lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng kimono, na si Haruaki's kamag-anak, tumatakbo para salubungin siya, pero sinipa ni Haruaki ang tiyan nito para pigilan siyang sabihin ang sikreto ng dambana. Nang tanungin ng mga ghoul kung sino ang kawawang lalaki sa lupa, sumagot si Haruaki na isa lamang siyang espiritong nakatali. Hiling din ni Haruaki sa kanyang ina na ilihim sa mga ghoul na nagpapatakbo sila ng isang dambana. Sa loob, umupo silang magkakasama at natutuwa ang nanay ni Haruaki na makita ang mga kaibigan ng anak niya at ikinwento sa kanila ang mga nakakatawang kalokohan at alaala ni Haruaki noong bata pa siya. Ngunit agad na pumasok si ama at sinimulang insultuhan ang kanyang kapatid sa pagiging isang mangmang na guro at nang pag-alitan siya ng kanyang ina, tinanong niya ito para panoorin ang paborito niyang palabas sa TV.
Pagkatapos nito, pinalayas niya ang mga ghoul sa bahay, sinasabi na hindi maaaring tumira ang kapatid niya kasama ang mga multo, at papapirmahin niya ito ng resignation. Binabalaan niya ang mga ghoul na lumayo sa kapatid niya. Nang tanungin ni Haruaki si ama kung bakit siya balisa sa mga ghoul, sumagot siya na ayaw niyang tumira ang kapatid niya kasama ang mga kakaibang nilalang. Nang marinig ang mas-asama tungkol sa kanila, nilampasan ni Hajita ang pinto at hiniling kay ama na kalimutan na ang complex ng kapatid niya. Ngunit nang makita si Hajita sa anyo ng ghoul, nahimatay si ama sa takot. Kalaunan, humingi ng paumanhin ang nanay ni Haruaki sa kanila, at inaanyayahan silang sumali sa kanilang taunang pista ng dambana at tulungan sila sa mga tindahan. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar at nagulat nang makita ang napakaraming tindahan. Iminungkahi ni Haruaki na tumulong ang mga ghouls sa mga tindahan ng laro at agad silang sumang-ayon. Matapos mag-set up ng ilang tindahan ng laro, nagsimulang biruin ng mga ghouls si Haruaki, kung saan gumuhit si Makoto ng isang target sa kanyang shirt at muntik ng tamaan ni Hajita ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga putik. Binabalaan sila ni Haruaki na dapat silang maging maingat at iwasang mahuli ng mga tao. Sa gabi, nagsisimula ang mga pagdiriwang at si Haruaki, nasa tindahan ng lobo ng tubig sina ama at Makoto at nag-alok si Haruaki na magdala ng makakain. Pagkaalis niya, sinabi ni ama kay Makoto na wala siyang kapangyarihang magpaalis ng masasamang espiritu, kaya ang kanyang kapatid lang ang nagtataglay ng kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Ipinaliwanag niya na noong napakabata pa siya, pinakiusapan siya ng kanilang ama na huwag buksan ang isang pinto kung saan may malakas na ghoul na nagnanakaw ng kaluluwa na pinaalis ng masamang espiritu at nakakulong, pero aksidente namang nabuksan ng kanilang ama ang pinto at nakawala agad ang ghoul na nagnanakaw ng kaluluwa. Aagawin na sana ng ghoul ang kaluluwa ng kanilang ama pero hindi alam ni Haruaki na nailigtas niya sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang mahika. Nang tanungin ni Makoto kung bakit hindi nila sinabi kay Haruaki tungkol sa kanyang kapangyarihang mahika, ibinunyag ni ama na noong malapit na sana nilang sabihin, itinapon na ni Haruaki ang lahat ng mga multo sa kanyang malakas na kapangyarihan, kaya binigyan nila siya ng isang kwintas ng perlas upang pigilan ang kapangyarihang iyon. Nang ipahayag ni ama ang kanyang pangamba para sa kalagayan ng kanyang kapatid, tiniyak ni Makoto sa kanya na aalagaan niya si Haruaki kung lumala ang mga bagay, dahil hindi gaanong naaapektuhan si Makoto ng kanyang kapangyarihan. Hiniling niya kay ama na magtiwala sa kanyang kapatid na isang mahusay na guro. Nang marinig ni Haruaki ang usapan, tumakbo siya upang yakapin si Haruaki sa kaligayahan at nalulunod. Siya sa pool, nakikita silang naglalakad, tahimik na ipinagdarasal ni ama ang kanyang kapatid. Kinabukasan, nasa estasyon na ang mga ghoul, handa nang umalis kasama si Haruaki, at pinakiusapan ni ama si Makoto na alagaan ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay araw ng palaro sa Ghoul School at idineklara itong bukas ng punong guro. Ipinahayag ng weirdong nakamaskara na ang klaseng mahuhuli ay paparusahan at babawasan ang sahod ng kanilang homeroom teacher. Dagdag pa niya na ang guro ng klaseng matatalo ay mapipilitang magsuot ng pulang underwear at magturo, kaya naman nagprotesta si Haruaki para sa kanyang pagkatao bilang tao. Karapatan. Inatasan si Haruaki na kolektahin at suriin ang mga papel ng tanong sa scavenger hunt relay at mula sa kanyang klase sasali sina Maizuka, Zashiki at Hajida. Di nagtagal nagsimula na ang scavenger hunt relay at isang maliit na Mimkichi biglang nagbago at naging isang malaking lalaking may maskuladong katawan at malalakas na binti at naging unang tao na nakarating sa kahon ng mga tanong. Pagkatapos makita ang tanong, tumakbo si Mimkichi papunta sa kanyang klase at binuhat si Makoto, at ipinahayag na ang tanong ay ang kanyang matalik na kaibigan, kaya kinuha niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Makoto. Pagkatapos ipinasa niya ang baton kay Zashiki, na tumatakbo ng napakabilis at kinukuha ang kanyang tanong, ipinapakita na kailangan niyang kunin ang espada ng hari ng dragon. Nang makita ito, binabago niya ang kanyang direksyon at tumatakbo upang dalhin ang espada. Samantala, sabik na naghihintay si Hajida sa kanyang pagbalik at agad niyang naririnig si Zashiki na tinatawag ang kanyang pangalan, sinasabi na dinala niya ang espada ng hari. Iniaabot niya ang espada kay Hajida, sinasabing nasa dormitoryo niya ito dahil minsan niya itong nakuha sa dragon ngunit nakalimutan niyang isauli. Agad na binubunot ni Hajida ang kanyang tanong ngunit napagtanto niya na nakakuha siya ng mahirap kung saan kailangan niyang pumili. Isang kaklase na lihim niyang hindi gusto.
Nag-isip siya ng iba't ibang paraan, tulad ng pagpili kay Zashiki dahil hindi niya ito ikakagalit dahil matalik silang magkaibigan mula pagkabata, pero nauwi siya sa pagkalito, na pagtantong kahanga-hanga ang lahat ng kanyang kaklase. Kaya nakita niya ang gusot na tanong sa kamay ni Mimkichi at hiniling na ipahiram ito sa kanya at masaya naman siyang pumayag. Ang tanong sa pagkakataong ito ay kung sino ang gusto ni Hejida at tumakbo siya papunta sa palikuran para sunduin si Mikito at tumakbo ng mabilis papunta sa finish line para kunin ang unang premyo. Pagkatapos ng karera, mahigpit na niyakap ni Haruaki si Hejida at nang hilingin ni Mikito kay Hejida na ipakita ang kanyang tanong, napagtanto niya na. Napagkamalan niya ang pagbasa. Nang makita ni Mikito na binanggit sa tanong ang isang lihim na paghanga at pinili siya ni Hejida, naging awkward ang sitwasyon sa pagitan nila, at nagmamakaawa si Hejida na may hindi pagkakaunawaan. Naguguluhang sinabi ni Mikito kay Hejida na gusto niyang manatiling magkaibigan sila, at halos mahiya ng husto si Hejida. Ang susunod ay isang pagtatapon ng Mandaroga na laban kung saan tinamaan si Haruaki pero agad siyang nakabawi ng hilingin sa kanya ng kanyang mga estudyante na repasuhin ang kanilang mga grupo para sa labanan sa likod ng kabayo. Di nagtagal, nagsimula ang labanan sa likod ng kabayo at ang mga kalahok ay dapat kunin ang mga panyo sa ulo ng ibang kalahok. Nagpasya silang sundin ang plano ni Haruaki at ayon doon si Uda ay nagiging higanti at itinago ang mga kalahok sa kanyang bibig. Habang ang mga mabilis tulad ni Mikito, Akiyama at Mimkichi ay nagpapahirap sa iba. Si Mimkichi ay nagiging isang mahabang brasong kagamitan at kinukuha ang lahat ng mga panyo sa ulo sa isang bagsakan at sa huli ay dumadapo sa kanyang puwet, malayo sa kanyang kabayo na si Makoto, na nagiging dahilan upang siya ay madiskwalipika. Hindi nagtagal ay nagkagulo sa pagitan ng iba upang kunin ang mga panyo sa ulo mula kay Mimkichi, ngunit ang ibang mga estudyante ni Haruaki tulad ng tagahula ng hinaharap na si Kirashi ay nagawang bawiin ang mga ito. Habang nagdiriwang si Haruaki, napapaligiran ng ibang klase ang grupo ni Nuyudo, pero tinutulungan sila ng putik na gawa ni Hejida, pero biglang sumali si Meita at naging sirena na tinatangay ang kanyang mga kakampi sa himpapawid. Nahilo si Hejida sa biglaang paglipad, pero tinulungan sila ni Yutagawa gamit ang kanyang mga kakayahan at sa wakas nakaganti ang klase 2-3. Hinihingi ni Mita kay Hejida na gamitin ang kanyang putik para ilayo ang mga ghoul sa kanila, pero nasukuhan ni Hejida si Mita, na naging dahilan para lumubog siya sa isang maputik na hukay. Pagkatapos ng maraming pagkatalo, ang grupo ni Uda at Nuyudo, dahil lahat mula sa klase 2-3, ay tinanggal na. Nagdiwang sina Hadanaka at Miki sa pagkatalo ng klase, ngunit pinaalalahanan sila ng punong guro na mayroon pang koponan ni Zashiki ang klase ni Haruaki. Lumalabas na pinayuhan siya ni Haruaki na magpanggap na hindi nakikita at kumuha ng maraming headband, at nang marinig ito ay napagtanto ng punong guro na may angking galing si Haruaki sa pag-organisa ng mga ghoul at paghiling sa kanila na sumunod sa mga utos. Salamat kay Zashiki, pumangatlo ang klase ni Haruaki at agad siyang inutusan ni Hadanaka na kumuha ng kagamitan sa palakasan mula sa silid palakasan at sinamahan siya ni Makoto upang tumulong. Habang inililipat nila ang mga troso, nadapa ang isang ghoul sa isang bante ng troso, natamba ang hagdan ni Haruaki at bumagsak siya sa sahig. Ngunit biglang babagsak na ang mga troso kay Haru, nang biglang sumugod si Makoto para sagipin siya at itinulak siya sa ligtas na lugar, pero hindi ginamit ni Makoto ang kanyang mahika at nadapa sa isang troso, na bumagsak sa kanya at halos hindi na siya makagalaw. Pagkarinig ni Hadanaka sa kaguluhan, binago niya ang kanyang mga braso para putulin ang troso at iligtas si Makoto, pero napansin niyang humahagulgol si Haruaki dahil sa kawalan ng magawa. Para iligtas si Makoto, pinuno ni Haruaki ang kanyang sarili ng bugso ng enerhiya at siya mismo ang nag-alis ng mga troso at tumakbo papunta sa silid pagamutan kasama si Makoto. Sabi ng doktor na napilayan si Makoto at malapit na siyang gumaling, pero hindi na siya makakasali sa araw ng palaro. Nagsimulang humikbi ang mga kaklase niya at si Hejita ay halos naging likidong slime dahil sa gulat habang si Mimkichi ay damaykit kay Meketo at patuloy na umiiyak. Tiniyak ni Makoto sa kanila na hindi ito malaking bagay kaya dapat silang tumigil sa kanilang mga kakaibang kilos. Ang susunod na kompetisyon ay kung saan ang bawat klase ay pipili ng kinatawan na hayop, isang walang buhay na bagay at isang humanoid na ghoul at ang tatlo ay sasali sa isang karera ng pagsubok sa hadlang. Pero si Meketo ang takbuhin sa karera, pero pinakiusapan siya ni Haruaki na huwag sumali.
Hindi nagtagal, nagsimulang maghanda ang lahat para sa huling laban at di nagtagal nagsimula ang karera kung saan sumali ang pusa mula sa klase ni Haruaki. Nakaharap niya ang unang hadlang na isang balansehang kahoy na parang troso, pero nang malaman ng pusa na nakasakit ito kay Meketo dati, ginamit niya ang kanyang mahahabang kuko para sirain ito. Ang susunod na hadlang ay ang paraiso ng laruan, pero ipinikit ng pusa ang kanyang mga mata para iwasan ang tukso at tumakbo ng mabilis at ipinasa ang baton sa maltong kumot seda. Ang kumot na seda ay tumatakbo ng buong bilis. Mabilis na tumatakbo papunta sa huling linya, ngunit nasalubong niya ang harang ng hangin. Kinuha niya ang espesyal na pampasabog ng Science Club at tinalo ang mga halimaw ng hangin. Ibinigay niya ang ribbon kay Haruaki, na nagpas siyang palitan si Meketo, ngunit kailangan niyang tawirin ang 1,000 baitang na kahon ng pagtalon. Akala ng lahat na ito na ang katapusan ni Haruaki, ngunit ipinahayag ni Meketo sa kanila ang mga kakayahan ni Haruaki. Natatakot ang iba na baka makasakit din ito sa mga halimaw, ngunit gusto pa rin nilang subukan para tulungan ang kanilang guro. Nagtakbuhan ang lahat para pamwesto at tulungan si Haruaki habang lumitaw ang punong guro. Sa likod ni Meketo at nagtatanong kung balak niyang gamitin ang kapangyarihan ni Haruaki sa pagtataboy ng masasamang espiritu. Nagpakita ang mga estudyante kay Haruaki suot ang kanyang paboritong koleksyon ng mga uniforme at bumuhos ang halakhak, ngunit ginanyak siya ng kanyang mga estudyante na ibigay ang kanyang buong makakaya. Kaya pamwesto si Haruaki at sa gulat ng lahat, umakyat siya sa bakod ng buong bilis. Ginamit ang kanyang kapangyarihan at tumalon sa kabilang panig at lahat ay humanga sa kanya. Nagawang tawirin ni Haruaki ang bakod at pagkatapos ay nalampasan niya ang lahat ng iba pang mga hadlang at sa wakas ay nalampasan niya ang nangungunang takbuhan nang may hindi mapigil ang lakas at nanalo sa karera. Pagkatapos, tumatakbo siya papunta sa kanyang mga estudyante na nakasuot ng uniforme at kinukuhaan sila ng litrato, na sinasabing ikinararangal niya ito. Sinabihan ni Meketo ang pervert na bumalik sa lupa kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Nanalo ang klase ni Haruaki, pero pinasuot pa rin nila kay Haruaki ang pulang underwear dahil napahiya sila sa harap ng buong paaralan at nagreklamo ang mga magulang na isa siyang pervert na nahuhumaling sa mga uniforme. Malapit na ang kaarawan ni Meketo at nagsisimula na siyang tumanggap ng mga regalo dahil sikat siya. Maya-maya, pumasok si Haruaki sa silid-aralan at sinabihan ang lahat na umupo sa kanilang upuan. Ngunit itinuro ni Mimkichi na siya ay kamukha ni Haruaki. Hinayla ni Meketo ang peking Haruaki sa kanyang kurbata at klaseng Hejita at Zashiki. Sa labas ng silid-aralan, tinanong ni Meketo kung bakit siya pumunta sa isla, bakit ba lagi siyang nagiging walang pag-asang kapatid na mahilig. Ibinunyag ni ama na ikinulong niya si Haruaki sa palikuran at ngayon gusto niyang maging Haruaki sa loob ng 1 araw para malaman kung nagampanan niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin bilang guro, kaya nagpa siya ang iba na tulungan siya. Sinabi ni Meketo sa kanyang mga kaklase na nawala ang mga alaala ni Haruaki at iyon ang sanhi ng pagbabago ng kanyang pagkatao. Ngunit biglang pumasok si Yudagoa, silid-aralan, nagpapaumanhin sa pagkahuli dahil nagligtas siya ng kuting. Bigla siyang naging kalansay at nanghina si ama dahil hindi niya kaya ang mga multo at halos hindi makatayo. Sinusubukan ng mga estudyante na ibalik ang alaala ni Haruaki dahil bukod kay Meketo at sa kanyang mga kaibigan, walang nakakaalam na nagpapanggap si ama na kanyang kapatid. Ipinakita nila sa kanya ang uniforme ng mandaragat, ngunit hindi natinag si ama. Maya-maya, dumating si Yanagade na may dalang gamot para tulungan si Haruaki, ngunit walang nangyari. Pagkatapos paalisan si Yanagade, tinanong ni Meketo si ama kung nasanay na ba siya sa mga multo. Pero natatakot pa rin si ama sa mga hindi kahugis ng tao. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog at lumabas na si Koizumi, isang ghouls na mahaba ang leeg, ay natalisod at agad siyang binuhat ni ama para dalhin sa silid pagamutan, na ikinabahala niya at kinakabahang natalisod at nahulog si ama, na nahimatay ulit. Nagising siya sa silid pagamutan na umiiyak ang mga estudyante at tumitingin sa kanya ng may pag-aalala. Napagtanto ni ama na mahalaga sa lahat ang kanyang kapatid at sinusubukan nila ang kanilang makakaya para gumaling siya agad, kaya sinabi niya kay Meketo na babalik na siya sa Osaka at dapat niyang ilihim ang pangyayaring ito kay Haruaki. Maya-maya'y sinagip ni Meketo si Haruaki mula sa banyo at pinagalitan siya dahil sa pagiging manyak na naman. Papunta si Haruaki sa klase, nagtataka kung bakit siya nakulong sa banyo. Nang makasalubong niya si Ma'am Oyama,
nalaman niyang balak nitong bigyan ng regalo si Mek-eto sa kaarawan nito, pero medyo nahihiya siya. Si Yanagada, na nakarinig sa kanilang usapan, ay nag-alok na ibigay kay Ma'am Oyama ang kanyang espesyal na pabango na makakatulong sa kanya na maging matapang at kaakit-akit. Nag-spray siya ng kaunti sa dalawa. Maya-maya pa, nang lumitaw si Hejite sa pasilyo, nag-ulo ang kanyang isip dahil sa amoy at tumakbo siya patungo sa. Kinukuha ni Ma'am Oyama ang kanyang kamay at nagtatapat sa kanya ng may matigas na titig, at maya-maya'y nagsisimula ng magtapat kay Ma'am Oyama ang lahat. Tumakbo si Haruaki para iligtas ang kanyang sarili at ipinaliwanag ni Yanagada na ang pabango ay may epekto ng pag-akit sa mga lalaking ghoul. Si Nayudo, na walang ilong at hindi apektado ng pabango ay nag-alok na gumawa ng kortina para tulungan sila, pero bigla silang napunta sa dulo ng pasilyo. Tinawag ni Haruaki si Mek-eto para tulungan sila, kaya agad siyang lumitaw at pinagsisipa ang mga estudyante na nagtatanong kung bakit ba sila umaasta na parang mga zombie na umiibig. Ginagamit niya ang kanyang mahika pero, up na pinunit ang shirt ng mga lalaki, ginawang pervert ang buong paaralan. Nagsimula silang tumakbo ulit, pero sa pagkakataong ito, humingi si Haruaki sa mga marshmallow na dalhin ang water cage ng swimming pool boss sa courtyard. Inutusan niya si Mek-eto na buhatin si Ma'am Oyama at tumalon sa tubig at sumunod ang gwapo na si Mek-eto sa utos. Sa oras na mawala ang pabango, bumalik sa normal ang lahat, nahihiya na nakahubad sa bakuran. Nang maglaon, tinanong ni Mek-eto si Ma'am Oyama kung okay lang siya at pinasalamatan siya nito sa pagpapahiram ng kanyang panyo noong isang araw at binigyan siya ng panyo na may disenyong tenuki. Pero nang si Mek-eto, pagbukas nito, lumalabas na panloob na kasuotan pala at pagkakita nito ng lahat, naghiyawan sila, sumisigaw na anibersaryo ngayon ng panloob ni Mek-eto. Humingi ng paumanhin si Ma'am Oyama at sinabi na nagkapalit daw, dahil magkatabi ang seksyon ng panloob at panyo sa department store. Magalang na isinauli ito ni Mek-eto at tumakbo para hanapin ang mga kaibigan niyang nagbibiro pa rin sa kanya. Sa gabi, nag-ayos ang mga estudyante ng onsen bath dahil putol ang supply ng tubig sa dorm. Sa lugar ng mga babae, nag-uusap ang mga babae tungkol sa tipo nila ng lalaki at nagtanong si Ma'am Oyama. Pinag-uusapan ni Zashiki ang tipo ni Mek-eto. Sa kabilang banda, abala naman ang mga lalaki sa usapan nilang panlalaki. Pagkatapos magladlad, nagkaroon ng nakakahiyang katahimikan habang tinitingnan ng mga lalaki ang mga babae na parabang sinusubaybayan sila ng todo. Habang hinahabol ni Nuyudo si Yudegawa dahil narinig niyang gusto siya nito, buong Hyaki Island ay nagkakagulo dahil sa balita tungkol sa isang kidnapper na go na hayop na kinukuha ang mga hayop, pero ibinabalik din naman matapos gupitan ang kanilang buhok. Nag-aalalang kausap ni Haruaki si Miki nang tanungin siya ni Mek-eto kung nakita niya si Memkichi. Itinuro ni Miki kung bakit ba lumabas si Mek-eto sa klase. Tiyak na nagtuturo na naman si Hadanaka sa kanila. Sumugod din ang iba sa staff room, sinasabing hindi dumating si Hatanaka sa klase at nawawala rin ang ibang mga hayop na ghoul. Para kumpirmahin ang kanilang pinakamasamang kinatatakutan, tumalon sina Haruaki at Mek-eto sa bintana para ibalik ang kanilang mga kaibigan at guro habang ipinapalam ni Nuyudo sa pulis. Sa kabilang banda, napagtanto ni Hadanaka, Memkichi, at ng pusa na nakakulong sila sa isang hawla kasama ng iba pang mga hayop. Maya-maya, lumitaw ang isang uwak na ghoul at ipinakilala ang kanyang sarili bilang vice captain ng Kurasu Gang. Nakikita ng leader ng gang sa pamamagitan ng kanyang kamera na ang mga kaibigan ng ghoul. Papunta na para sagipin sila, at nakaisip siya ng plano. Nagpadala siya ng malaking grupo ng mga babae papunta kay Miki na medyo takot sa babae dahil mayroon siyang 5 nakatatandang kapatid na babae na nag-uutos sa kanya, at nakaapekto ito sa kanyang buhay pag-ibig. Di nagtagal dam-aikit ang mga babae kay Miki, kaya naiwan siyang mag-isa. Samantala, hinahanap ni Mek-eto sina Haru at Miki nang biglang dumagsa ang daan-daang Haruaki clone na yumayakap sa kanya, kaya napagtanto niyang nabitag siya. Habang ang tunay na Haruaki ay napadaan sa isang convenience store pero halos maihi siya sa kanyang pantalon nang makita niyang may 2 high schooler na nakaupo sa harap nito. Sinasabi ng marshmallow sa kanya na magpakalalaki at harapin sila dahil kung uurong siya, magiging masamang guro siya. Dahil dito, kinaharap ni Haruaki ang mga masasamang loob pero sinimulan siyang bulihin ng mga ito. Natakot si Haruaki at nagising ang kanyang kapangyarihan na nagpadala ng mga alon at some ira sa mahika na ginawa ng pinuno ng grupo. Sa loob,
handa na ang mga masama sa kanilang mga gunting para ahitan ang mga hayop na ghoul at ibenta ang kanilang balahibo sa libu-libong dolyar. Nang makita ng sekretarya ng kidnapper ang kapangyarihan ni Haruaki sa kanyang CCTV, napagtanto niya na si Haruaki ang taong matagal na niyang hinahanap. Ang sekretarya ng kidnapper lumitaw sa harap ni Haruaki at nagtanong kung anong mahika ang ginamit niya para sirain ang salamangka ni Kuraso Tengu. Para itago ang pagkatao niya, nagsinungaling si Haruaki na nagtatrabaho siya sa pabrika, pero hindi naniwala ang sekretarya ng uwak. Maya-maya, dumating ang kapitan ng grupo at nalaman niyang si Haruaki ay hindi si Sim Abe kundi ang ninunulang nito. Inalok niya si Haruaki na sumali sa grupo niyang Kuraso at huwag nang magtrabaho para sa isang masungit na prinsipal. Pero biglang lumitaw ang nakamaskarang prinsipal at sinabihan si Kuraso na tumigil sa pag-uugali na parang bata at huwag na ring kunin ang mga tao niya. Inakusahan ni Kuraso ang prinsipal na labis na interesado, kasama ang mga ninuno ni Haruaki at naguguluhan si Haru. Samantala, nakatakas sina Hatenake at ang kanyang mga estudyante, pero natatakot si Mimkichi na baka matagpuan sila ng mga miyembro ng gang at gamitin sila bilang pagkain. Nang marinig ito, nagsimulang humikbi ang mga aswang na pusa at umamin na ayaw pa niyang mamatay dahil gusto niyang maging alagang pusa ni Nayudo pagkatapos niyang makasal. Sinigawan siya ni Hatanaka na isa siyang huwad na aswang na pusa at sa gitna ng kaguluhan, natagpuan sila ng tauhan ng mga dumukot. Sumigaw si Mimkichi para sa kanyang matalik na kaibigan at agad na lumitaw si Makoto at sinipa ang puwit ng dumukot. Yinakap ni Mame si Makoto at nagreklamo tungkol sa nangyari sa kanila habang sila ay dinukot. Ngunit bago pa man makagawa ng kahit ano si Makoto, naghagis ang alipors ng batong salamangka sa kanila. Kaya tumakbo sila para sagipin ang kanilang buhay. Nagawa ni Miki na pigilan ng isa pero naghagis ang masamang loob ng ilan pa sa kanila at natabunan si Miki ng isa. Pagkatapos lumapit ang ghoul kay Makoto, ngunit ginamit niya ang kanyang mahika at sinira ang tulay dahilan para mahulog ang mga batong salamangka sa punong guro at sekretarya at kapitan ng grupo na nag-aaway kung sino ang makakakuha kay Haruaki. Hinayla sila ng bise-kapitan at tinanong sila kung tumakbo para sagipin ang kanilang buhay, ngunit nahuli silang lahat sa isang lusak na gawa ni Hajida. Maya-maya ay lumitaw ang lahat ng mga ghoul ng klase 2 hanggang 3 at natawagan na ni Zashiki ang pulis, ngunit nakawala ang 3 mula sa lusak ni Hajida at nakatakas. Ngunit kinabukasan, huminahon ang lahat at natuwa si Haruaki na wala ng krimen. Araw ng kampang sa dalampasigan sa labas ng isla. Ngunit lumabas na nilinlang si Haruaki at ang kanyang klase na magpalipas ng gabi sa isang pinamumugar ng multo na gusali ng paaralan para sa kanilang pagsusulit sa Spookology, na inorganisa ng masamang Hatanaka. Sa gabi bago matutulog na, tinanong ni Haruaki ang mga bata kung may mga kasintahan na sila, pero walang mga kasintahan ang mga ghouls. Maya-maya ay papasok si Haruaki at sisipain si Haruaki dahil nakikipag-usap siya tungkol sa pag-ibig sa mga estudyante niya. Tapos sasabihan niya silang matulog na kung ayaw nilang mahalikan ni Miki. Sa gabi, ginaisang ng pusa si Nayuudo para samahan siya sa banyo, at sa daan nakasalubong nila si Zashiki na nagsabing hindi pa raw bumabalik si Yudegawa mula sa palikuran. Magkasama silang pumunta sa palikuran at pagkatapos ng ilang oras, sinabi ni Nayuudo kay Zashiki na papasok siya sa palikuran ng mga babae para hanapin si Yudegawa, pero pagkapasok niya, nagsimula siyang magsalita ng kakaiba at may humila sa kanya. Alisin ang lahat ng asterisk at mga panipi. Sa kabilang banda, hinahanap ng pusa na ghoul si Nayuudo, ngunit natatakot kapag nagsimula siyang makarinig ng ingay at kakaibang yabag. Gumagapang siya sa loob ng kwarto ni Haruaki at sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga nawawalang bata, ang ibang mga estudyanteng naglalakad, at sinasabing 10 mula sa kanilang klase ang patuloy na nawawala. Hindi nagtagal naririnig nila ang boses ni Hatanaka na nagpapahayag na nagsimula na ang pagsusulit sa Spookology at susubukan ng mga alumni ng Hyakki Academy ang kanilang makakaya upang takutin sila. Ang isa sa mga alumni ay may susi sa pangunahing pintuan, at kung magawa nilang talunin siya ay makakatakas sila, ngunit kung hindi ay gugugol nila ang ginugol ang kalahati ng kanilang bakasyon sa mga karagdagang klase. Naghahati ang mga estudyante sa 4 na grupo, ngunit biglang lumitaw ang isang yakai na may itim na ngipin na hindi inaasahan, ngunit pinatigil ito ng iSchool. Samantala, ang grupo sa unang palapag ay hinahabol ng isang kalansay sa silid-aralan, isang modelo ng anatomiya at isang kamag-anak na ghoul,
kaya nagtago sila sa silid medikal. Sa loob ay natagpuan nila ang kanilang regular na doktor ng paaralan na nag-aral din sa Hayaki 100 taon na ang nakalipas. Ipinakilala niya sa kanila ang masasamang yakai na may magagandang mukha bilang maskara, ngunit inilalantad ang kanilang tunay na mukha at kinakain ang iba. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Hadanaka na 11 na lamang ang natitira. At sumigaw si Menkichi sa takot na kailangan nilang hanapin ang susi bago mahuli ang lahat. Sinabi ni Yan Agida na kung sila ay Mab-Aigo, gagamitin niya ang kanyang espesyal na gamot para pasabugin ang lugar na ito at makatakas, ngunit biglang napayuko si Yan Agida, na nagpapahiwatig na may isang doppelganger na yakai ang sumalubong sa kanya. Sinubukan ni Menkichi na takutin ang Peking Isa gamit ang isang rocket, ngunit biglang may naisip si Yan Agida na gamitin ang kanyang gamot sa Peking Isa. Pagkatapon niya ng gamot, nagkaroon ng pagsabog sa ikatlong palapag at ang iba ay natusta, na nagpapahiwatig na ang Team 3 ay nahuli na rin. May isa pang grupo na papunta para takutin si Hadanaka, pero natakot sila nang makita nila ang parada sa gabi sa labas ng bintana. Inaatake sila ng parada at di nagtagal isang tren ng kalansay ang hamuli kay Zashiki at sa iba pa, kaya hinabol sila ni Hajita. Ang Group 4 naman ay nag-aalala para sa ibang mga bata, pero biglang lumitaw si Nuyudo at sinabing inatake siya ng kakaibang yakai. Tinanong niya sila kung nakita nila ang susi, pero ramdam ni Haruaki na may kakaiba kay Nuyudo at sinabi niya ito kay Mek ito. Maya-maya, may dumating na daga na may dalang susi at huminto ang babaeng yelo. Sa kanya nabawiin yun, ngunit lumalabas na ginagawa lamang silang tanga ng Mouse Sensei sa pamamagitan ng paggamit ng candy bilang susi. Di nagtagal, pumunta ang grupo 4 sa unang palapag, ngunit nakita ni Haruaki ang mga bakas ng kamay na may dugo sa dingding, at binalaan niya si Mek ito. Biglang lumitaw ang isang babaeng may gupit bowl at may uniforming marinero, na nakaakit kay Haruaki, ngunit hinayla siya palayo ni Mek ito at tumakbo silang lahat para iligtas ang kanilang mga buhay. Di nagtagal, nahuli ng babaeng may gupit bowl ang aswang pusa, ngunit nailigtas siya ng babaeng yelo, ngunit nahuli siya ng isang nag-uumaligid na yakai. Di nagtagal nakita nila ang karwahe ng parada sa gabi kasama si Zashiki at iba pa na nakakulong sa loob na papalapit. Sila, pero binababad ito ni Hajite sa kanyang putikan. Nag-alok sina Hajite at Ice Girl na pigilan ng yakai, habang ang iba ay tumakbo para hanapin ang susi. Habang tumatakbo, napagtanto ni Mek ito na may bumabagabag sa kanya at sigurado siya na hindi sila pababayaan ng mga guro kahit anong mangyari. Tumigil sila saglit at nakita na sumisikat na ang araw at paubos na ang kanilang oras, pero hinuli ni Mek ito si Haruaki, at sinabing nasa kanya ang susi. Ibinigay ni Haruaki ang susi at binuksan ang pinto at pinuri ng lahat si Mek ito sa pagkatuklas. Ipinaliwanag ni Mek ito na paulit-ulit na may sinasabi si Haruaki na kakaiba. Mga gamit at nakapasok ang kamay niya sa bulsa niya sa buong panahon na tumatakbo sila. Tapos, hinihiling ni Pasanggol na magpakita ang Peking Nuyudo dahil hindi raw siya papabayaan mag-isa ng kanyang matalik na kaibigan sa banyo. Ibinunyag ng Peking Nuyudo ang tunay niyang pagkatao at lumalabas na isa siyang mami na pulis, na alumni rin ng Hayaki Academy. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang lahat ng kanilang nawawalang kaibigan at ang mga alumni na yakai ay umalis sa campus at nagsimula ng mag-usap ang lahat kung paano pinahiya ni Haruaki ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa isang kathang-isip na Sailor Girl. Ngayon, kailangang bumisita si Haruaki sa mga tahanan ng mga estudyante. Pero pagod na pagod siya, dahil nitong mga nakaraang araw bahagya siyang nakaligtas sa pagkain ng mga yakai na magulang, alagang hayop, at mga kapatid ng kanyang mga estudyante. Nang utusan siyang bumisita sa bahay ni Mame Kitch, isinama niya si Makoto. Di nagtagal, nakarating sila sa harap ng isang malaking mansyon at pagpasok nila, sinalubong sila ng halos 100 bodyguard. Hindi makapaniwala si Haruaki na nakatira si Mame sa isang malaking bahay na may napakaraming gwardya, pero bumagsak ang kanyang panga nang makilala niya ang 30 kapatid ni Mame. Nagpakilala ang mga kapatid at isinama sila ng pinakabata sa loob. Nakilala ni Haruaki at Makoto ang nakakatakot na mga magulang ni Mame Kitch at kapwa sila samurai. Ang tatay ni Mame ayaw na magkaroon ng tao bilang guro ng kanyang anak at hinihiling kay Haruaki na patunayan na siya ay sapat sa isang labanan ng lakas.
Ipinapaliwanag ni Mame Kitch na ginagawa ng kanyang ama ang pagsubok na ito sa bawat homeroom sensei at si Miki lamang ang nakabalik na buhay noong nakaraang taon. Hindi nagtagal, sinimula ng habulin ng matandang bruha si Haruaki, hinahabol siya gamit ang kanyang palakol. Ngunit ayaw ni Haruaki na gamitin ang kanyang kapangyarihang pagtataboy ng masasamang espiritu sa harap ng isang magulang, kaya't binagsak niya ang kanyang kamao sa lupa at pinigilan ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-blackmail ang ama ni Mame Kitch na sasabihin niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pagkakagusto nito sa ibang babae mula sa bayan ni Miki. Kinukuha niya ang kanyang lakas ng loob at pinapanatili ang isang matapang na ugali. At sinusubukan kumbinsihin ang matandang mangkukulam na isa siyang guro na handang gawin ang lahat para iligtas ang kanyang mga estudyante. Sa huli, pumayag ang matandang mangkukulam at hiniling kay Haruaki na alagaan ang kanyang anak habang tinitignan ni Makoto at ng iba pa kung gaano kadali nakuha ni Haruaki ang pagsang-ayon ng ama ni Mame sa mahigpit na paraan. Maya-maya, pumasok ang nanay ni Mame at ginawa niyang asong rocken ang kanyang asawa dahil narinig niya ang tungkol sa nangyari sa bayan ni Miki. At pagkatapos ay kinilala niya na nakuha ni Haruaki ang kanyang respeto sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanyang asawa nang hindi gumagamit ng mahika, pero biglang kinagat ng bunsong kapatid ni Mame Kitch ang labi ni Haruaki, na naging dahilan para habulin ng kanilang ama si Haruaki, kaya napagpasyahan niyang huwag nang dumalaw sa mga bahay. Pagkatapos ng mga pagdalaw sa bahay, dumadalaw si Haruaki sa ibang mga paaralan sa Kyoto kasama ang iba pang mga guro. Namamangha siya sa napakaraming estudyanteng nakasuot ng uniforme. Nalaman din niya mula sa sensei na daga na sina Hadanaka at Miki ay matagal nang magkaibigan mula pa sa paaralan. Naalala ni Miki kung paano noong kanilang mga teenager nang kunin ng isang ibon ng sensei na daga, nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas sa nakakainip na pagdalaw sa templo na parabang naglalakad sa loob ng isang madilim at mapanganib na lugar. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay nakasalubong nila ang isang lalaking kamukha ni. Nagsimulang umiyak sina Haruaki at siya. Maya-maya, napansin nila ang isang batang umiiyak para sa kanyang nakatatandang kapatid at natakot pa lalo ni Hadanake ang bata. Hindi tao ang bata at gumagamit ng kakaibang mahika at naguhulog ng mga bagay sa ulo ng tatlo. Nang bilhan siya ni Haruaki ng ice cream, ikinwento ng bata kung paano siya nawala. Nang tanungin ng dalawa si Haruaki, sinabi niya na nawala siya habang hinahanap ang Nagoya Station. Sawa na sina Hadanaka at Miki sa mga kalokohan ni Haruaki dahil napipilitan silang dalhin siya sa banyo. Pagbalik nila, napagtanto nila na kinuha ng isang tao ang laruan ng nawawalang bata. Ang truck ng basura. Si Haruaki ay tumatakbo ng mabilis para habulin ito at sumusunod naman sina Miki at Hatanaka sakay ng bisikleta ng pulis. Tapos, binato ni Hadanaka ang ibon na may dala kay Mr. Mouse at nang bumagsak ang daga sa truck ng basura, pinakiusapan niya itong sipin palabas ang laruan. Hindi nagtagal, nahuli ni Haruaki ang laruan at nakita rin nila ang kuya ng bata, na nagbigay sa kanya ng agimat bilang tanda ng pasasalamat. Maya-maya, nakita ng punong guro sina Hadanaka at Miki at nagpasalamat kay Haruaki, at ibinulong na magkikita silang muli. Pagkatapos ikwento ang nakaraang pangyayari, nagtataka si Miki kung ano na kaya ang nangyari sa kakaibang lalaki na naligaw sa Kyoto. Maya-maya ay bumalik si Haruaki mula sa banyo at nang tanungin kung bakit mukha siyang bagbog, sumagot siya na medyo naiinggit lang siya kina Miki at Hadanaka na sobrang close sa isa't isa. Samantalang halos wala siyang kaibigan, kaya pumayag ang mabait na dalawa na tawagin sila ni Haruaki sa kanilang mga pangalan para maging malapit silang magkaibigan at malugod itong tinanggap ni Haruaki. Nagsimula ang bakasyon sa tag-init at sumakay ang mga estudyante ng bus papuntang Tokyo para sa kanilang field trip. Habang naghahanda silang bumaba, sumigaw si Mankichi na nawawala ang kanilang guro, si Haruaki. Dinyal ni Makoto ang numero ni Haruaki at natutunan niyang naanod siya sa loob ng subway dahil sa dami ng tao at ngayon ay gumagala sa di niya alam na lugar. Pinakiusapan siya ni Makoto na bumalik na dahil si Haruaki ay napakalito pagdating sa direksyon at hindi niya kaya ang subway mag-isa, pero namatay ang phone ni Haruaki habang nasa gitna ng tawag. Ibinahagi ni Makoto ang balita kay Hadanaka, na tumango at sumang-ayon na sumama sa paghahanap kay Haruaki habang si Mr. Mouse ay naiwan para bantayan ang klase. Inilatag ni Mr. Mouse ang mga patakaran sa paghahanap, ang mga ghoul ay dapat umiwas sa mga mata ng tao, hindi nila pwedeng ipakita ang kanilang tunay na anyo,
at ang mga ghoul na hindi mukhang tao ay kailangan ng mga disguise para makisama. Nagkalat ang mga estudyante sa buong Tokyo, bawat isa'y ginagamit ang kanilang natatanging kakayahan para hanapin. Pababa si Haruaki. Sa templo ng Asakusa, may mga ghoul na nagkakagulo kakakuha ng litrato kasama ang mga turista, habang ang mga matalas ang mata ay umaakyat sa Tokyo Tower para hanapin sa buong lungsod ang kanilang guro. Si Zashiki, abala, ay sumisingit para bumili ng mga video game, at tinawagan ni Makoto ang grupo para ipaalam na wala si Haruaki sa istasyon. Mula sa kung saan, lumapit sina Dr. Takahashi at ang kanyang kaibigan, isang pulis na kamukha, kay Makoto at sa kanyang grupo. Inaanyayahan sila sa tea shop ng isang kaibigan, pero nakaramdam si Makoto ng kakaiba at nag-alinlangan. Samantala, si Haruaki ay nagkakapa sa subway, at habang sinusubukan niyang lumabas ng tren, nahulog ang kanyang anteng-anteng mula sa kanyang bag at bumabagsak. Isang lalaking kamukha ni Makoto ang pumulot nito at ibinalik, sinasabing pamilyar si Haruaki dahil nakita niya ito sa isang palabas sa TV. Nag-alok ang lalaki na gabayan si Haruaki, ngunit una, dinala niya ito sa isang magarbong kainan. Habang kumakain, nabanggit ni Haruaki na galing ang agimat sa isang batang tinulungan niya sa Kyoto noong matagal na panahon. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mapagtanto niyang siya ang batang yun na nagbigay kay Haruaki ng agimat matapos siyang tulungan ni Haruaki na hanapin ang kanyang kapatid. Ang lalaking ito ay kapatid ni Makoto, ngunit hindi pa alam ni Haruaki iyon. Naglakad sila pabalik matapos bumili ng baterya para sa patay na cellphone ni Haruaki nang kumalat ang balitang may nasusunog ang department store sa malapit. Kumakabog ang puso ni Haruaki at naalala niya ang isang batang Zashiki na espiritu na nakatira doon. Tumakbo siya papunta sa nasusunog na store, pero hinawakan ni kapatid ni Makoto ang braso niya, nagbabala na hindi naiintindihan ni Haruaki ang mundo ng mga ghoul at baka mapahamak siya o ang iba. Nagpumilit si Haruaki na maaaring maging estudyante niya ang bata balang araw, kaya kailangan niya itong iligtas. Sa loob, nakita ni Haruaki ang isang mahika at sinira ito, at lumitaw ang batang Zashiki na umiiyak sa elevator. Biglang, isang pagsabog ang yumanig sa gusali at nilamon ng apoy ang lahat. Tumama ang isang bato sa ulo ni Haruaki, at may tumutulong dugo sa kanyang mukha. Kinakapa niya ang kanyang telepono at tinawagan si Makoto, ipinapaliwanag ang panganib at nagmamakaawang tulong. Nagbigay si Makoto ng mga utos kay Nuyudo na maghanap ng usok. Hinawakan ni Nuyudo ang Sir Ino, sumisid sa himpapawid, at natuntun ang nagliliyab na tindahan. Bago pa sila makarating doon, biglang sumulpot ang puwersa ng ghoul at pinigil sila. Inutusan ni Makoto ang mga batang kulog na magpabagsak ng ulan sa tindahan upang apulahin ang apoy. Habang nag-iisip si Makoto ng plano, natataranta ang batang Zashiki, nakatitig sa dumudugong mukha ni Haruaki. Pilit iniisip ni Haruaki kung paano muling makokontak si Makoto, pero isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Nagpakita ang diwa ng batang lalaki mula Kyoto at hinayla siya patungo sa isang hagdanan. Naglaho ang bata, iniwan si Haruaki sa harap ng isang malaking pintuan. Itinulak ni Haruaki ang pintuan at napasubsob sa isang bubungan, hingal na hingal. Usok ang sumasakal sa kanyang baga at bumagsak siya. Ngunit napagtanto niyang iniligtas siya ng agimat mula sa batang yon, at sa isang iglap, naunawaan niyang si Makoto ang bata, ang kanyang estudyante. Bumuhos ang ulan habang nagmamadaling lumapit sina Makoto at ang mga batang kidlat kay Haruaki. Nagbagong anyo si Yonjite bilang isang mahiwagang alpombra ng seda, handa silang ilayo, ngunit kumakalat ang apoy. Mas mabilis. Tapos, pumutok ang isang tubo sa ilalim ng lupa, at binaha ang lugar. Nagtataka si Haruaki kung may Diyos ng swerte na nagdulot ng himalang ito at narinig ito ni Makoto at napangiti sa sarili dahil alam niyang ang kapatid niyang Diyos ng swerte ang tumutulong para iligtas silang lahat. Tapos na ang semestre at lahat ay sabik para sa bakasyon. Sina Hajita at Zashiki ay nasa kanilang bayan. Habang ginagamit siya ng kapatid ni Hajita bilang parang modelo para magsanay sa kanyang mga kasanayan, sinabi sa kanya ng kanilang ina na dumalaw si Nayuuto at tumakbo si Hajita para makita ang kanyang mahal na kaibigan. Mukhang balisa si Nayuuto kaya si Hajita hinihiling sa kanya na makipag-usap sa kanilang guro sa homeroom, ngunit nararamdaman ni Nayuuto na walang magbabago kahit gawin niya yun. Hindi nagtagal,
Pumasok si Zashiki na may 3 baso ng yelo na giniling at syrup at gaya ng dati, ibinibigay niya ang may putik kay Hajita. Sa kabilang banda, sina Menkichi, Exame at Renjo ay nasa Okiyama at patuloy na hinuhuli ni Mame ang mga kapamilya ni Renjo na mga insekto. Habang abala si Hadanaka sa pagbabantay sa mga kapatid ni Menkichi dahil muling nasa Kyoto ang kanilang ama, nakikipagharutan kay Miki na nagkataong naroroon sa bahay bulaklak. Si Miwanhile Haruaki ay nasa kanyang bahay nang bisitahin siya ni Makoto, na nagsasabing ang hiniling sa kanya ng punong guro na gawin iyon. Pagkatapos sinabi niya kay Haruaki na sumali siya sa isang part-time na trabaho para sa tag-init at babalik na siya sa isla ng Hayaki, kaya sinabi ni Haruaki na sasama siya. Maya-maya ay tumawag sila ng taxi at nakakagulat na dumating si Yanagita kasama ang kanyang sasakyan, sinasabing nagpa-part-time siya sa isang serbisyo ng taxi dahil hindi niya kayang pasabugin ang paaralan gamit ang kanyang mga eksperimento sa medisina. Agad niya silang dinala sa isla ng Hayaki sa bilis ng kidlat. Sa akademya, kinuha ni Haruaki ang kanyang aklat ng uniforme ng ghoul at nagbabalak na bisitahin si Makoto sa kanyang bagong trabaho sa lumang tindahan ng libro. Doon niya nakilala si Kurasama na dating kasama sa grupo ng dumukot, at halos sugurin siya ni Makoto, pero tiniyak ni Kurasama na nagbago na siya. Pagkatapos, naglibot si Haruaki sa tindahan para magbasa ng ilang libro, pero isang kulay asul ang tila pinakagusto niya. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaking asul sa isang kisap mata at sinabi kay Haruaki na ang libro ay magandang koleksyon ng mga trick. Ang walang kamalay-malay na si Haruaki ay nagsimulang basahin ang libro at habang nagbabasa siya, ang mga bagay na nabanggit sa libro ay nagsisimulang mangyari sa loob ng tindahan ng libro. Biglang nakaramdam ng kakaiba sina Makoto at Kurasama at nang tangkain nilang lumabas, hindi bumukas ang pinto, kaya napagtanto ni Haruaki na naging mga karakter ng libro sina Makoto at Kurasama. Halos sakalin siya ni Makoto dahil dinala niya sila sa kalokohang ito. Sinabi ni Kurasama na hindi sila makakaalis sa tindahan hanggat hindi tinatapos ni Haruaki ang libro, at pansamantala silang parang bihag. Iminungkahi ni Haruaki na magpapatuloy siya sa pagbabasa at hiniling sa dalawa na mag-ingat, at hindi nagtagal ay nagpatuloy si Haruaki at patuloy na nangyayari ang mga bagay sa totoong buhay. Biglang ang liwanag, umalis at gaya ng nabanggit sa libro nang subukang gamitin ni Haruaki ang flashlight para tumingin-tingin. Natakot ang mga shuriken nang makita si Kurasama na nakahandusay at walang malay sa sahig at walang palso. Isang natatakot na Haruaki ang nagbago ng laman ng libro at hindi nagtagal ay nabuhay muli si Kurasama, at sinabi niyang lumulutang siya sa dagat ng dugo sa kanyang panaginip. Para tapusin ang kalokohan, sinubukan ni Haruaki na isulat ang katapusan sa libro pero ayaw gumalaw ng lapis. Iminungkahi ni Kurasama na isulat ang pangalan ng miyembro ng kanyang gang, si Banmel, bilang bagong karakter at hindi nagtagal ay pumasok siya. Sinabi ng 3 sa kanya kung ano ang nangyayari sa loob. Ang bookstore at biglang sinimulang sakalin ni Kurasama si Makoto, sinasabi na wala siyang kontrol sa kanyang katawan. At agad na nagiging malalaswang kwento ang libro kung saan gumagawa si Kurasama ng kakaibang bagay kay Makoto, kaya mabilis na binabago ni Haruaki ang nilalaman bago pa magkahalikan ang dalawa. Maya-maya ay may pumasok na ideya kay Haruaki at sinimulan niyang gawing isang kakaibang nobela na may mga solusyon ang libro. Una niyang isinulat na pumalo si Oda ng home run gamit ang bola ng meteorite, tapos hinuli ni Memkichi ang malaking kawa ng mga balang pumasok sa mundo, tapos isang lasing na Miki ang naghagis ng malaking truck at si Takahashi naman ay nauwi sa paggawa ng pananaliksik tungkol sa isang alien. Ngunit di nagtagal, sinisimula ng aklat na higupin ang lahat sa loob, pero pinipigilan ito ni Haruaki at saka sumulat ng isang masayang pagtatapos para alisin ang sumpa ng aklat. Pagkatapos ng kaguluhan, binuklat ni Haruaki ang mga pahina para makita na ang misteryosong asul na lalaki ay ang may akda ng aklat na hindi matahimik, kaya ginamit niya ang mga kapangyarihan ni Haruaki para makipag-usap sa mga espiritu. Nagtipon ang lahat sa bahay ni Hajita at sinabi ni Zashiki na kailangan na niyang umalis dahil may darating sa bahay panauhin ng kanyang pamilya para sa isang panayam. Magiging laman ng mga magasin tungkol sa okultismo ang kanyang pamilya dahil ang mga tao. Baka dumadalaw ang mga aswang sa lugar nila at ipinaliwanag ni Zashiki na ang 3 niyang tatay ay tao at hindi gaanong alam ang tungkol sa mga aswang kaya kailangan niya silang tulungan.
Sa guest house, nalaman nila na si Zashiki ay may tatlong ama na nagngangalang Yamatsu at Taiko na bumili ng isang lumang bahay at natagpuan si Baby Zashiki. Inayos ito kaya pinalaki nila siya bilang kanilang anak. Nagpa siya ang mga aswang na tulungan ang mga tatay ni Zashiki sa pamamagitan ng pananakot sa mga reporter para sumikat ang guest house. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-magazine kasama ang isang editor at isang scientist na hindi naniniwala sa multo at gustong tingnan kung haunted ang guest house. Sobrang naiinis ang scientist sa mga aswang at muntik nang mawala ng pasensya si Hejita at gusto nang sirain ang kanyang mga binti. Hinahamon sila ng siyentipiko na takutin siya para umalis bago bukas at tinanggap ni Zashiki ang hamon at humihingi ng 5 bituin na review kung magtagumpay sila. Nagdala si Yan Agata ng mas maraming estudyante para tumulong at sabay-sabay silang umupo para magplano at sinabi ni Zashiki sa babaeng yelo na simulan ang lahat. Pumasok ang babaeng yelo sa isang silid na puno ng mga manyika at hinawakan ang editor gamit ang kanyang nanlalamig na kamay para bahagyang takutin siya. Tapos pumasok ang isa sa mga tatay ni Zashiki at nagtanong ang editor tungkol sa babaeng nakita niya. Pero sinabi ng tatay na walang babaeng nagtatrabaho sa bahay tuluyan na lalo pang nagpatakot sa editor. Nang buksan ng editor ang isang, "Is keeping them prisoner in there" kahon ng merienda, nakita niya ang isang napakaliit na batang babae sa loob at natakot, iniisip na may mga masamang espiritu sa bahay tuluyan, pero sabi ng siyentipiko na isa lang itong papel at ginuguni-guni lang ng editor ang lahat. Sumunod, pinadala ni Zashiki si Haruaki Kirahashi at Ma'am Oyama habang binabago ng magkapatid na Otako ang kalangitan para maging nakakatakot. Gaya ng plano, umarte ang dalawang tatay ni Zashiki na nagsasabi na may isang lalaki sa kwarto 103 na ayaw lumabas at narinig ito ng editor at nagtanong kung anong problema. Ipinaliwanag ng mga tatay na delikado ang kwarto 103 at walang dapat tumira doon. Pero may mga estudyante ng unibersidad mula sa isang paranormal club ang naroroon at sabi-sabi na may isang babaeng gagamba na para bang pinipigilan sila doon. Dumadalaw sa kwartong yun at nananakit ng mga bisita. Binuksan nila ang pinto at sumigaw ang editor nang makita si Ma'am Oyama na si Haruaki ay nasa kanyang lambat. Sinubukan ng siyentipiko na tingnan ito ngunit pinayuhan siya ni Zashiki na lumayo sa mga bagay na hindi maipaliwanag at biglang nawala ng kuryente at nang bumalik ang ilaw, wala na ang lambat at mga katawan, ngunit may paliwanag pa rin ang siyentipiko para sa lahat. Kalaunan, dinalhan ni Zashiki ng pagkain si Haruaki at sinabi sa kanya na noong bata pa siya, nakita niya ang isa sa kanyang mga ama na iniwan ng kanyang kasintahan dahil hindi naniniwala ang babae sa mga multo at umalis nang sabihin niyang si Zashiki ay isang go. Noon, si Hejida lang ang nakaintindi ng kanyang sakit ngunit nagpatuloy sila dahil mahal na mahal siya ng kanyang tatlong tatay at ngayon gusto ni Zashiki na suklian sila sa pamamagitan ng pagpapasikat ng kanilang guest house. Naririnig ito ni Hejida at sabi ni Haruaki tiyak na ipagmamalaki siya ng kanyang mga tatay at tapos nasira ang pinto dahil nakikinig pala ang lahat ng mga ghoul. Nakikita ni Zashiki na magkakasama ang kanyang mga kaibigan kaya nagkakaroon siya ng pag-asa at naghahanda siyang talagang takutin ang mga tao sa magazine. Sa gabi, niloloko ng isang salamangkero ang editor na akala niya banyo ang isang dingding at naglalakad si Haruaki ng patiwarik sa kisame na labis na ikinatakot ng editor at siyentipiko. Tumingin sila sa bintana at natakot nang makita nila ang dambuhalang. Umalis si Uda sa labas at pagkatapos ay ginagamit ni Hejida ang kanyang mga putik na gawa para lalo silang takutin. Sa huli, binigla ni Zashiki ng malaki at natakot ang siyentipiko kaya't nawalan siya ng malay. Kinabukasan, inamin ng mga taga-magazine na halos mapaihi sila kagabi at nangako silang magsusulat ng 5 bituing review. Pagkatapos, binigyan ng mga ama ni Zashiki ang mga ghoul ng libreng pagkain para magpasalamat sa pagtulong sa kanilang anak at pagpapabula sa guest house. Papunta na si Haruaki sa bayan ni Miki sa Kyoto, ang kalyeng bulaklak na kilala sa mga ghoul nito at hindi nagtagal, isang grupo ng mga matatandang ghoul ang hamarang sa kanya. Handang kunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit nailigtas siya ng kapatid ni Miki na si Aibara at binabalaan siya tungkol sa mga matatandang ghoul na naniniwala pa rin na pagkain nila ang mga tao. Sa loob, nakilala ni Haruaki si Miki na nagsabi sa kanya na mayroon siyang pabor na hihingin. Ngunit nang mawala si Miki saglit, binuksan ni Haruaki ang isang pinto patungo sa ibang silid at napasigaw sa takot nang makita ang isang malaking babae na sinusubukang akitin si Haruaki.
Nang marinig si Haruaki, bumalik si Miki at sinabi sa kanya na ang babae sa silid ay ang kanyang ina at siya ay ikinulong dahil sa pang-aakit ng mga lalaki at pagnanakaw ng kanilang lakas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Haruaki na gamitin ang kanyang mahika at puksain ang kanyang nanay. Nang tignan siya ni Haruaki nang hindi makapaniwala, sinabi niya na hindi siya pinaligtas ng kanyang ina, at dahil sa kanya kaya napipilitan siyang uminom ng alak. Nagpasya si Haruaki na ayusin ang bagay sa mapayapang paraan dahil hindi niya maaaring bastyusin ang nanay ng kanyang kaibigan. Pumasok siya sa loob ng kwarto, pero hinawakan siya ng babae sa kanyang palad at sinabi na ibigay ang kanyang kaluluwa para hindi na siya manatiling birhen. Pero hindi natuwa si Haruaki sa alok. Maya-maya ay dumating si Aibara na pinapagalitan si Miki dahil ginagamit si Haruaki para ikulong ang kanilang ina. Pero idineklara ni Miki na kaibigan niya ang tao at ginagamit niya. Si Haruaki pala ang gumagawa ng paraan para sa sarili niya. Sa kabilang banda, ginamit ni Haruaki ang kanyang kapangyarihan at nakalaya, pero nauntog ang ulo niya sa bubong, habang bumubulong na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para malutas ang problema. Pinakiusapan siya ng kapatid ni Miki na umalis na ng bahay at iligtas ang sarili dahil ayaw niyang mawalan pa si Miki ng kaibigang tao. Sinabi niya kay Haruaki na minsan dinala ni Miki ang kaibigan niyang tao sa bahay, pero nung umalis siya para kumuha ng ice scramble para sa kanila, kinain ng nanay nila yung kaibigan niya at simula noon, hindi na nakikipagkaibigan si Miki sa mga tao at galit siya sa nanay nila. Nagsimulang humikbi si Haruaki at sumagot na hindi niya iiwan si Miki at ililigtas niya ito. Muli siyang pumasok sa silid ng ghoul at planong sirain ang mahiwagang kapangyarihan nito. Ngunit napagtanto na hindi na gumagana ang kanyang salamangka. Inatake ng babae si Haruaki, ngunit dumating si Aibara at sinubukang pigilan ang kanyang ina at nasaktan sa proseso. Ngunit biglang dumating si Hadanaka sa isang kisap mata at tinaga ang braso ng babae at binuhat si Aibara sa kanyang mga bisig na sinasabing hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang asawa. Gulat si Haruaki nang malaman na si Aibara pala ay asawa ni Hadanaka at dinala ni Yagodara si Hadanaka sa kahilingan ni Aibara. Ngunit biglang umatake muli ang babaeng ghoul, at ibinato ang tatlo sa buong silid. Sinimulan niya pagkatapos sipsipin ang kaluluwa ni Haruaki ngunit nagmamakaawa si Miki na tumigil siya, nag-aalok ng bahagi ng kanyang kaluluwa sa halip. Hindi nakikinig ang babae at inilagay ang kaluluwa ni Haruaki sa kanyang bibig. Ngunit agad ding idinura si Haruaki, sinasabing hindi niya gusto yun at ibinato si Haruaki kay Miki. Naalala ni Miki kung paano niya sinubukang maging malapit kay Haruaki para sa kanyang sariling makasariling dahilan. Nagsisimula na siyang mapalapit kay Haruaki, ngunit isang araw nang marinig niyang malapit ng masira ng kanyang ina ang kanyang selyo, tinawag niya si Haruaki upang tulungan siya. Sa daladala ni Haruaki sa kanyang mga bisig si Miki, sinusubukan niyang buhayin ito habang naghahanda si Hadanaka na buksan ang tiyan ng babae para ibalik ang kaluluwa ni Haruaki. Kahit anong gawin ni Miki, bigo siya sa harap ng kanyang ina na patuloy siyang hinihiya. Ngunit biglang nakaramdam ng kakaiba ang babae at di nagtagal ay iniluwa niya ang kaluluwa ni Haruaki, na naging kanyang ninuno at humihiling sa kanya na bumalik sa buhay at wakasan ito. Di nagtagal, nagising si Haruaki na may biglang lakas dahil tinanggal ang kanyang anteng-anteng. Nagtulungan silang lahat para tulungan si Haruaki na pigilan ang kakaibang babae, habang pinakakawala ni Haruaki ang isang malaking bugso ng kapangyarihan sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ibinabato ito patungo sa ina ni Miki at tuluyang tinatakan siya. Isinusuot muli ni Haruaki ang kanyang anteng-anteng at nawala ang kapangyarihan. Kalaunan nakita nila na nawala ang lahat ng kapangyarihang demonyo ng kanilang ina at naging isang ordinaryong ghoul na lamang siya. Salamat kay Haruaki, at naging matalik na magkaibigan muli sina Miki at Haruaki. Kinaumagahan pumunta si Miki sa bahay ni Haruaki kasama ang kanyang kapatid at mga bata mula sa Hadanaka upang hilingin kay Haruaki na bantayan siya. Masyadong matanda mag-isip ang mga bata para sa kanilang edad, may isang babae na malakas tulad ng kanyang ina at isang lalaki na mahilig maglaro ng RPG games. Ngunit habang abala silang nag-uusap, napunta ang babae sa isang silid na puno ng koleksyon ng uniforme ni Haruaki at natatakot siya na makita na nasa bahay siya ng isang lalaking may fetish sa uniforme. Binigyan siya ng banta na ipinduti ng safety button at tinawag si Haruaki na pervert at humingi sa kanyang kapatid na sapakin si Haru. Tinawag ni Haruaki si Makoto para humingi ng tulong.
Naglalaro ang mga bata at humiling si Haruaki na huwag silang pumunta sa bodega na may mahalagang bagay, pero hindi niya alam na may magnanakaw na nakikinig sa kanyang usapan mula sa bubong. Di naglaon ay itinuro ng maliit na babae na nawawala ang kanyang mga kapatid. At nang hanapin sila ng tatlo, sinabi ni Kuya Isa na dinala si Kuya Dalawa ng isang matandang lalaki. Biglang natakot si Haruaki at sinabing ang matanda ay ang kanilang kapitbahay na magkakatay ng hayop at siguro ay napagkamalan si Kuya Dalawa na isang weasel at kaya niyang kainin ng kahit ano. Natakot sila at nagsimulang katukin ng malakas ang pinto ng magkakatay at sinira ni Makoto ito. Sa loob, tumakbo sila papunta kay Kuya Dalawa para iligtas siya sa pakukuluan, ngunit ginamit ni Kuya Dalawa ang kanyang mga kuko at itinapon ng mainit na tubig sa ulo ni Haruaki at Miki. Masaya ang lahat na ligtas siya, pero hindi mukhang okay si Miki at Haruaki. Pagbalik sa bahay, nakita ni Haruaki ang kapatid niyang si M na itinuturo ang bodega at nakita ni Haruaki na may nagnanakaw ng mga gamit mula sa bodega. Pero agad namang dumating si Yamazaki, ang pulis na kamukha, sa taxi ni Yanagadara, ngunit nakatakas ang magnanakaw dala ang yaman ng pamilya ni Haruaki. Nag-alok si Haruaki na sumama kay Yamazaki sa paghuli sa magnanakaw dahil ninakaw nito ang yaman, pero ang mga bata ni Hadanaka ay naisuklob sina Makoto at Haruaki at ikinandado sila gamit ang posas. Iminungkahi ni Haruaki na gamitin ang paraan ng takbuhan na tatlo ang paa at hulihin ang magnanakaw ng sama-sama, pero nauwi sila sa pagkadapa ng magkasama. Samantala, sinusundan ni Yamazaki ang magnanakaw, habang si Haruaki, magkasabay na tumatakbo sina Makoto at naabutan ang magnanakaw sa bodega. Pareho nilang ginamit ang kanilang salamangka at kapangyarihan, ngunit nauwi sila na hubad at sunog. Dumating si M upang sagipin sila, ngunit pinakiusapan siya ni Haruaki na umalis dahil natatakot siya sa mga ghoul. Pinahaba ng magnanakaw ang kanyang mga kuko at sinabi kina Makoto at Haruaki na lumayo kung ayaw nilang mapahamak si M. Ngunit biglang nagbago si M at naging Yamazaki at nahuli ang magnanakaw, na ipinapakita ang kanyang kakayahan bilang isang doppelganger. Nagpasalamat siya kina Makoto at Haru sa kanilang tulong. Ibinabalik niya ang yaman kay Haruaki at umuwi na sila. Dumating si Hadanaka para kunin ang kanyang mga anak at ibinalita ang pagbubuntis ni Ibara. At pagkatapos ay ipinakita ni Haruaki sa kanila ang kanyang limitadong edisyon na uniforme ng nurse at pinalaya siya ng lahat sa bahay. Nasa dalampasigan sila at nagpasyang gamitin ni Hajite si Makoto bilang pang-akit para makakuha ng mga babae, kaya inutusan niya si Makoto at Memkichi na pumunta sa pangunahing dalampasigan at magtrabaho sa kanilang kastilyo. Pagkatapos nilang gawin yun, maraming babae ang naakit kay Makoto at nagsimulang lumapit sa kanya para makipag-usap, ngunit sinabihan sila ni Memkichi na huwag akitin ang kanyang matalik na kaibigan, na nagtaboy sa kanila at sina Hajita at iba pa. Hilahin ang kanilang buhok sa pagkabigo. Maya-maya, nakita ni Hajita ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit kay Zashiki at tumakbo papunta doon, pero lumabas na nagtatanong lang pala ang mga lalaki kung saan ang palikuran ng mga lalaki. Pero doon, nakita niya ang dalawang aswang dagat na inaasar ang mga babae sa kanilang klase. Kaya inatake sila ni Hajita ng kanyang mga putik at galit na sinabi sa kanila na tigilan ang mga babae, pero ang mga aswang na sumesalok ng tubig ay ibinato ito sa kanila at kinutya sila dahil taga-probinsya sila. Sinabi ng malaking aswang na kung papayag ang mga babae na makipag-date sa kanya, papakawalan niya sila. Pero agad na pinatigas ng sirena na aswang na kasama ang Iceman ang aswang dagat. At ang mga babae ay sumakay kay Yanagata na nagdala sa kanila sa ligtas na lugar. Hindi nagtagal na laman nila na nagyelo rin sila kasama ng dagat. Ang mga ghoul na sumasalok ng tubig ay hindi sinasadyang nagtapo ng tubig sa kastilyo ni Makoto at Memkichi at nagalit na si Makoto at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tinawag ang mga ulap ng kulog. Hindi nagtagal nagpabagsak siya ng isang kidlat, kinuryente ang lahat sa isang bagsakan. Umuwi sila na manhid ang katawan mula sa mahika ni Makoto, ngunit napagtanto ni Hajita na bukas ay ika-31 ng Agosto na at wala pa siyang ginagawang takdang aralin. Samantala si Makoto ay nagsusulat ng papel tungkol sa kapanganakan ng mga ghoul at ipinaliwanag ni Yanagata na dumating siya na may supot ng papel habang ang kanyang kapatid ay isinilang mula sa isang printer, kaya nagkomento si Haruaki na mukhang pamigay. Pagkatapos ay pumunta sila kay Memkichi para sa pananaliksik at ipinaliwanag ng tenuki na isinilang siya mula sa kanyang mga magulang, dahil pareho silang mga ghoul na hayop.
Katulad nito, sina Akasama at Had-Anaka ay isinilang mula sa mga ghoul na hayop at maraming silang kapatid. Sunod ay pumunta sila sa bahay ni Otohara, ang ghoul ng parol na hapon at natutunan na ang kanilang mga anak ay isinilang mula sa mga ilawan. Si Otohara ang unang parol sa Japan at siya ay 300 taong gulang, ginamit noong panahon ng Edo ng mga pulis. Ngunit pumasok sa katawan niya ang kaluluwa ng isang makasalanan at doon siya isinilang. Kaya ang mga bagay na walang buhay ay karaniwang mga bagay na nagkakaroon ng kapangyarihan at espiritu at nagiging mga ghoul. Ipinaliwanag ni Hejita na isinilang siya mula sa lupa, ngunit kung isa sa mga magulang ay tao, magkakaroon ng hybrid na ghoul, kaya pumunta sila sa ministeryo ng ghoul. Pagkatapos, nagmamakaawa siya kay Makoto na pahiramin siya ng kanyang mga tala, ngunit agad siyang tumanggi. Pagkatapos, nalaman nila ang tungkol sa kapanganakan ng doppelganger na lumilitaw sa mga random na lugar sa ilang mga panahon bilang mga makalangit na parusa mula sa mga Diyos. Nang marinig ito ni Yanagata, sumasang-ayon, sinasabing kinasusuklaman niya ang mga Diyos na tinatrato ang mga ghoul na parang mga makasalanan. Kalaunan nang bumalik sila sa bahay, malungkot na ipinagtapat ni Makoto na hindi siya isang ghoul kundi isang Diyos. Ngunit alam na ito ni Haruaki, dahil nabasa niya ito sa diksyonaryo ng ghoul noong unang araw niya. Bukod pa rito, hindi apektado si Makoto ng kanyang salamangka. Nang marinig ito, ginulo ni Makoto ang ulo niya at tinanong kung bakit hindi siya nagsalita ng mas maaga, at nagsimula silang mag-away ni Haruaki. Tiniyak ni Haruaki sa kanya na palagi siyang magiging estudyante ng klase 2 hanggang 3, at walang sino man ang mapupuot sa kanya at agad na kumalma si Makoto, at pareho silang nangako. Para manatiling magkasama, malapit nang magsimula ang semestre ng Setyembre, at sa pagtataka ni Haruaki, sumali ang taga-Tokyo sa eskwelahan para pagbutihin ang komunikasyon sa pagitan ng mga Diyos at mga ghoul. Ang pangalan niya ay Isaburo Abiso at natutuwa si Haruaki na makita siya. Ipinakilala na si Abiso sa ibang mga guro at sabik si Miki na maging kaibigan ang Diyos ng kayamanan. Nang umalis sina Had-Anaka at Haruaki, tinanong ni Miki si Abiso kung bakit siya sumali sa kanilang akademya. Casual na sumagot si Abiso na pumunta siya bilang isang programa ng palitan at alam na niya ang tungkol sa mga kapangyarihan ni Haruaki kaya sisiguraduhin niyang hindi siya magdudulot ng gulo. Hinablat ni Miki ang kurbata ni Abiso at sinabi na may alam na siya tungkol sa kapatid niyang si Meketo, kaya huwag na siyang subukan pangguluhin ito. Dinala ni Haruaki si Abiso sa klase niya. Pero bago pa sila makapasok, nagkaharap si Abiso at ang kapatid niya at nagkaroon ng nakakahiyang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sabi ni Haruaki na sa tingin niya ay kamukha ni Abiso si Makoto, pero binaliwala siya ni Makoto at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, nagpakilala si Abiso bilang homeroom teacher nila at lahat ay nag-iisip na kamukha niya si Meketo, pero muling binaliwala ni Meketo ang sinasabi nila, sinasabing hindi niya kilala ang dayuhan. Hindi nagtagal, nagsimula sila sa maikling klase sa paggawa ng tula at lahat ay may natututunan, habang tumutulong si Abiso. Nagtatampo si Memkichi dahil ayaw niyang kino-correct ni Abiso ang kanyang tula at nagngingit-ngit na nagsabi na mas gusto niya si Haruaki. Ganun din, patuloy na binabaliwala ni Makoto ang bagong guro, at kay Haruaki lang nagtatanong. Pagkatapos ng pananghalian, tuwang-tuwang tumakbo si Haruaki papunta sa klase para bigyan ng karagdagang aralin at mga note si Akasame, ang pusa na ghoul, pero nawalan siya ng kumpiyansa nang makita niyang sikat na si Abiso sa mga kaibigan niya at nag-aaral si Akasame. Tulong mula sa bagong guro. Nang hihina, tumakbo siya ng mabilis at sinundan siya ni Makoto, habang pinulot ni Zashiki ang librong talaan ng pusa na hindi sinasadyang nahulog ni Haruaki. Natagpuan siya ng mga guro na nakakulong sa ilalim ng mesa muli, nagtatago sa kalungkutan dahil hindi niya matanggap na mas magaling sa kanya ang bagong guro. Pinakiusapan ng punong guro sina Had-Anaka at Miki na kausapin siya at pakinggan ang kanyang mga problema. Humakbang si Had-Anaka at nalaman mula kay Haruaki na nawalan siya ng tiwala sa sarili dahil hindi siya sapat para sa estudyante. Nang patuloy na sinisisi ni Haruaki ang kanyang sarili, nawalan ng pasensya si Had-Anaka at sinimulang hampasin ang kanyang mesa, sumisigaw sa kanya na lumabas. Pagkatapos lumapit si Miki, hinihiling kay Haruaki na magtiwala sa kanila at huwag mag-alala mag-isa at humanap ng solusyon ng sama-sama.
Ngunit lalo lamang itong nagdulot ng paglayo ni Haruaki pagkatapos niyang magsimulang magsalita tungkol sa pagiging birhen ni Haruaki at iba pang walang kwentang bagay. Samantala, hinahanap ni Makoto si Haruaki, ngunit nilapitan siya ng kanyang kapatid. Tanong ni Makoto kung bakit siya sumali sa paaralan ng mga ghoul, sa kabila ng labis na pagkamuhi sa kanila. Hindi pinansin ni Abiso ang kanyang tanong at hiniling sa kanya na hanapin si Haruaki, na nagtatago sa silid ng mga guro at mabilis na tumakbo si Makoto. Di nagtagal, natagpuan niya si Haruaki at tinanong kung bakit ba napakalungkot nitong mga araw na ito. Inilahad niya ang kanyang kamay, hinihiling kay Haruaki na lumabas, ngunit nang hindi ito sumunod, hinayla niya ito palabas sa pamamagitan ng kanyang kwelyo. Humahagulgol si Haruaki na palaging mababa ang nakukuha ng kanyang mga estudyante, habang siya naman ay nakatuon sa kanyang sariling damdamin at hindi siya makapagturo ng maayos katulad ni Abiso. Sinigawan siya ni Makoto, sinasabing siya ang pinakamahusay kahit ano pa man siya at kahit pa nangako si Abiso na tataasan ang marka ni Ixame, magagamit ni Haruaki ang kanyang natatanging kakatwang paraan upang itulak ang kanyang mga estudyante at tulungan si Ixame na makakuha ng 100 puntos. At saka, gusto niya ang kakaibang pagtuturo ni Haruaki. Hindi pa natatagalan, pumasok si Ixame sa silid at hiniling kay Haruaki na turuan siya dahil tinanggihan niya ng magalang ang alok ni Abiso dahil gusto niya ang paraan ng pagtuturo ni Haruaki. Bigla ring pumasok ang iba pang mga ghoul sa silid para pasayahin si Haruaki. Masayang niyakap ni Haruaki si Ixame at Makoto at sinabihan siya ng lahat na magpakatotoo lang siya. Siniguro nila sa kanya na kailangan ng mga tulad nilang pasaway ang isang pasaway na guro at hindi nagtagal, nagsimulang humikbi si Haruaki at niyakap ang lahat. Kinabukasan, excited ang lahat para sa parada sa gabi at may naisip si Hajita na isang nakakatuwang ideya na magbukas ng isang mermaid cafe kung saan magsusuot silang lahat ng swimsuit para makaakit ng maraming customer. Pero nang imungkahi ni Haruaki na magbukas ng uniform cafe, nagalit ang lahat at sumigaw na kakaiba at hindi cool ang ideya niya. Pagkatapos ng ilang pagtatalo at kaunting gulo kung saan aksidente silang nakapasok sa opisina ng punong guro, napagdesisyonan nila sa huli na magbubukas ang class 2 hanggang 3 ng isang game cafe para bayaran ang mga nasira nila sa paaralan. Sa kanilang araw ng pahinga, sumakay silang lahat sa tren para bumili ng mga gamit para sa festival at sumama rin si Abiso. May nararamdaman si Abiso na kakaiba tungkol sa lumang Tranvia pero sumakay pa rin siya kasama ang iba. Sa loob ng tren nakita nila si Dr. Kapag magkasama sina Takahashi at Yudogawa, sinisigawan si Dr. Takahashi dahil iniisip nilang may mali siyang nakikipag-usap kay Yudogawa dahil mas bata ito. Para linawin, ipinaliwanag ni Yudogawa na wala siyang mga magulang at si Dr. Takahashi ang kanyang tagapag-alaga na nag-aalaga sa kanya at humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sinabi kaagad sa lahat. Mukhang nag-aalala si Yudogawa kay Naiuudo pero sinabi nito sa kanya na okay lang siya at nang tanungin ni Haruaki kung gusto niyang sabihin ng isang bagay, ibinahagi ni Naiuudo na tao rin ang kanyang ina at pumanaw na ito noon pa. Pagkatapos noon, nag-usap silang lahat tungkol sa kanilang mga pamilya at nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Sa loob ng ilang sandali, maya-maya, papasok ang tren sa isang tunnel at hihinto sa isang lugar na tinatawag na bayan ng sementeryo at labis na matatakot si Haruaki nang makakita siya ng mga kalansay na nakaupo sa mga bangko. Ipinaliwanag ni Dr. Takahashi na mga bangkay lamang sila, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ng estasyon. Iniisip ni Abiso na maaaring may isang masamang espiritu sa loob ng tren kaya binuksan ni Hatanaka ang pinto ng driver at naghandang lumaban sa kung sino man ang naroon. Ngunit nagulat sila nang makitang walang tao sa uniforme ng driver at sinabi ni Abiso na maaaring may ibang kumokontrol sa tren. Sinimulan nilang imbestigahan kung ano ang mali sa tren pero tila walang logika. Bigla na lang, nagsimulang lumutang sa ere sina Hatanaka at Takahashi at lumipad. Palayo sa ibang bahagi, iniisip ni Makoto na gusto ng tren ang mga taong naiwan dahil mayroon silang kaluluwa at dugo na wala ang mga ghoul. Si Naiuudo ay kalahating tao at ang kaluluwa ni Yudogawa ay nagmula sa mga tao kaya gusto ng tren ang mga ghoul mula sa ibang lahi at malamang na hinahabol sila. Samantala, bumalik sina Takahashi at Hatanaka sa kompartamento ng kainan ng tren ngunit nakikita lamang nila ang mga uniforme na walang tao o ghoul sa loob. Ginagamit ni Takahashi ang kanyang hiringilya para tusukin ang tren at agad na umuuga ang tren at lahat ng mga uniforme ay nagsimulang umatake sa kanila.
Pagkatapos ng ilang sandali, napuksa nila ang mga uniforme at halos masira ang kompartamento ng kainan. Pagkatapos pumunta sila sa kompartamento ng tulugan pero dahil sa isang matamis na amoy, inaantok si Hatanaka at halos hindi na makatulog si Takahashi kahit gumamit siya ng ineksyon para manatiling gising. Natakot sila nang makita nilang puno ng patay na tao ang tren na nagiging nakakatakot na mga halimaw pagkatapos silang lamunin ng tren. Patuloy silang kinaiinisan ni Takahashi dahil sinasabi niyang gusto niyang pag-aralan ang kanilang mga katawan at patuloy niya silang iniinis kahit malapit na siyang mamatay. Kasabay nito, sinusubukan ng iba na alamin kung ano ang nangyayari sa tren nang may dalawang nakagantiyang kamay na humawak kay Nayuudo at Yudagowa at hinayla sila palayo. Tumakbo si Haruaki para sagipin sila at napagtanto na ang mga kamay ay pag-aari ng konduktor ng tren. Niloko niya ang konduktor sa pagsasabing may mga sumasakay na walang tiket kaya umalis ang mga kamay para hanapin ang mga pasaherong yun. Naiwan sina Makoto at ang kanyang kapatid na mag-isa at nang tangkain ng isang kamay na sunggaban si Abiso, binali niya ito sa isang pitik lang ng kanyang kamay at sinabi ni Makoto na hindi talaga nagbabago si Abiso. Pero maya-maya pa, mas maraming kamay ng konduktor ang sumulpot sa bagon ni Makoto at naghanda silang labanan ang mga ito. Tapos narinig nila ang boses ni Haruaki sa speaker ng tren na nagsasabing pumunta ang lahat sa itaas ng tren para hindi sila paghiwa-hiwalayin ng mga pinto. Di nagtagal, sumama sina Abiso at Makoto sa kanila at sinabing napaalis nila ang mga konduktor. Naghihintay sila kay Hatanaka at sa iba pa pero biglang nagwala ang tren at nagsimulang maghagis ng maiinit na gulong sa kanila. Pero sumulpot si Hatanaka mula sa likod at pinutol ang mga gulong gamit ang kanyang espesyal na mga braso. Sa wakas, nagkasama-sama ang lahat at sinabi ng isang marshmallow kay Haruaki tungkol sa nakakatakot na mga ghoul na halos kainin sina Takahashi at Hatanaka. Buti na lang at nailigtas sila ng marshmallow gamit ang kanyang sobrang bahong bulaklak ng Rafflesia at nagsimulang magbagsakan ang mga ghoul isa-isa. Nagpasalamat si Haruaki sa marshmallow at hiniling kay Takahashi na hanapin ang kaluluwa ng tren, pero wala siyang makita at sinabi niyang walang kapangyarihang supernatural. Tapos, hinihiling ni Haruaki kay Nayuudo na gamitin ang kanyang matalas na paningin para tingnan ang unahan ng tren at nakita ni Nayuudo na ang tren ay hinihila ng isang kasha na isang ghoul na kumukuha ng mga bangkay. Gusto itong pigilan ni Haruaki kaya binuhat siya ni Abiso at tumalon sa bagon ng kasha at pinakalma ni Haruaki ang kasha at nalaman niyang ito ay isang pas ang naging ghoul dahil sa labis na kalungkutan. Pinalaya niya ang kasha mula sa kanyang pagdurusa at hiniling na huwag na itong gumawa ng gulo muli. Pagkatapos ng kaunting pagtatalo at paglilinaw ng mga bagay, naging normal muli ang tren. Biglang nagising ang lahat sa estasyon ng Hyakki Island nang ginaisang sila ni Hejita at ng iba pa. Ipinaliwanag ni Takahashi na maaaring parang panaginip lang ang lahat, pero gumaling na ang mga sugat nila at totoong nangyari ang lahat. Masaya ang lahat na ligtas sila at naghanda na para magpatuloy sa pamimili para sa kultural na piyesta ng parada sa gabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ikonsidera sanang mag-subscribe at panoorin ang video na nasa screen mo ngayon.